Invincible Divine Sword Chapter 961 hanggang 970. Ang hukbo ng mga buhay na patay ay walang katapusan at patuloy na lumalapit sa gilid na ito. Kahit na malayo pa sila, naramdaman ng lahat ang nakakatakot na aura ng kamatayan na paparating. Ang aura ng kamatayan na ito ay tumakip sa langit at araw, at naging madilim pa ang kalangitan. Nakaramdam ng takot ang lahat, maging ang mga master ng God Eater Clan, ang Silver Sky Blood Demon Clan, ang Hell Demon Clan, at ang God Shadow Clan ay walang exception. Lahat sila ay nakatingin sa hukbo ng mga buhay na patay na patuloy na dumarating na may seryosong mukha. Ang ilang mahihinang disipulo sa pinangyarihan ay mahina pa ang mga paa at malapit nang bumagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, ginamit ng mga matatanda ng sekta sa kanilang paligid ang kanilang banal na kapangyarihan upang protektahan ang kanilang kapaligiran. Habang palapit ng palapit ang hukbo ng mga nabubuhay na patay, bumalot ang aura ng kamatayan sa mundo, at maging ang maraming disipulo na lumahok sa labanan ng God Realm ay nakaramdam ng matinding pressure at pakiramdam ng pagkahilo. Ang hukbo ng mga nabubuhay na patay ay pinamunuan ng isang binata na nakasuot ng kulay abong balabal. Kahit na napakalayo nila, ang aura ng binata ay nagparamdam pa rin ng matinding pressure sa mga disipulo sa eksena. Ang kabilang partido ay parang isang nakakatakot na hayop mula sa sinaunang mundo, na parabang lalamunan nito ang langit at lupa. Ang binatang ito ay walang alinlangan na alagad ng Panginoon ng inilibing na Diyos. Nasa likuran niya ang 12-dosenang makapangyarihang nilalang tulad ni Daoju Gumo at Mingkong Mozun. Ang bawat isa sa kanila ay gumawa ng mga mukha ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig na nagbago ng husto. Nakita niyang Xiaotian ang payat na kamay na ilang ulit na humabol sa kanya. Ito ay isang payat na kamay, lumulutang, lumilipad ng magkatabi kasama si Daoju Gumo, na sumusunod sa likod ng anak ng inilibing na Diyos. Sa likod ni Daoju Gumo at ng iba pa ay ang milyon-milyong buhay na patay na hukbo. Gayunpaman, nang ang mga nabubuhay na patay na hukbo ay malapit nang bumuhos sa sinaunang lungsod, biglang, ang liwanag ng prehistoric na pagbuo ng lungsod ay nag-spray ng diretso sa kalangitan, na humaharang sa lahat ng mga nabubuhay na patay na hukbo sa labas. Ayon sa mga patakaran ng God Realm War, ang mga sekta na kalahok sa God Realm War ay maaari lamang magpadala ng maksimum na 500 katao sa prehistoric city. Ang marilag at malamig na boses ni Zhao Ming, ang Supreme Kangzo, ay umalangaw sa buong mundo. Kung hindi, pumatay ng walang awa. Pumatay ng walang awa. Biglang bumalot ang napakalaking aura ng pagpatay sa walang hanggan na hukbo ng mga buhay na patay. Hanggat ang hukbo ng mga nabubuhay na patay ay nang ahas na humakbang sa sinaunang lungsod, sila ay pupuksin at papatayin. Malamig na bumantong hininga si Daoju Gumo. Ang snort ay parang kulog sa kalangitan, na yumanig sa kapangyarihan ng prehistoric city formation. Nakita ng ilang sect master ang kapangyarihan ni Daoju Gumo at walang kamalay-malay na hinigpitan ang kanilang mga espada. Ang anak ni Zhang Shen ay tumanggaw kay Daoju Gumo at sa iba pa, at pinigilan ni Daoju Gumo at iba pa ang kanilang aura, at ang lahat ng hukbo ng mga buhay na patay ay hindi nakayanan. Umalis ng 100,000 milya ang layo mula sa sinaunang lungsod. Muling tumunog ang malamig na boses ni Zhao Ming, ang Supreme Kangzu. Nanlamig ang mukha ni Daoju Gumo. Ang anak ni Zhang Shen, gayunpaman, ay may kalmadong mukha at kumaway sa hukbo ng mga buhay na patay sa likod niya. Bigla, ang lahat ng hukbo ng mga buhay na patay ay umatras na parang tubig, at umatras ng 100,000 milya ang layo. Ang kapangyarihan ng prehistoric city formation ay binawi. Pinangunahan ng anak ng inilibing na Diyos si Daoju Gumo at ang iba pa sa sinaunang lungsod at lumipad patungo sa plaza. Sa pagdating ng anak ng inilibing na Diyos, nakapanlulumo ang eksena. Pagkarating ng anak ng inilibing na Diyos, naglakad siya patungo kay Yang Xiaotian. Sa bawat hakbang niya, nanginginig ang lupa, at ang hininga ng prehistoric beast ay dumadaloy patungo kay Yang Xiaotian. Isang grupo ng mga masters ng Heaven and Earth Divine Palace ang nakalok sa anak ng inilibing na Diyos. Ang anak ng inilibing na Diyos ay pumunta sa harapan ni Yang Xiaotian at nagsabi, "Ikaw si Yang Xiaotian, ang batang Panginoon ng langit at lupang banal na palasyo. Napakatapang mo kaya ng ahas kang nakawin ang mga gamit ng aking Panginoon." Lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. Ninakaw ni Yang Xiaotian ang mga bagay ng Panginoon ng inilibing na Diyos. Maging si Zhao Ming, ang Supreme Kangzo, at isang grupo ng mga ninuno ng Heaven and Earth Divine Palace ay nagulat. Alam ni Yang Xiaotian na ang tinutukoy ng kabilang partido ay ang Sword of Hell, at tumingin sa kabilang partido, ang mga gamit ng iyong amo. Kailan naging bagay ng iyong Panginoon ang Sword of Hell? Gayunpaman, ang katotohanan ay lalabas sa lalong madaling panahon, at malalaman ng lahat na ang Sword of Hell ay nasa kanya, kaya bukas palad na isiniwalat ito ni Yang Xiaotian. Ano, nasa Yang Master ang Sword of Hell? Nang sabihin ito ni Yang Xiaotian, nagkagulo ang lahat.
Kung ito man ay ang God Eater Clan, ang Silver Sky Blood Demon Clan, o maging ang Heavenly Emperor Palace at ang God Shadow Clan, lahat ng mga master ay nakatitig kay Yang Xiaotian na may nagniningas na mga mata. Ang espada ng impyerno ay ang espada ng Panginoon ng impyerno, sino ang hindi magnanasa dito? Pati ang ilan sa mga ninuno ng Heaven and Earth God Palace ay naantig. Ang anak ng Chaos ay tumingin kay Yang Xiaotian, at ang kanyang mga mata ng lahat ng kasamaan ay kumislap din, at mayroong bilyon-bilyong mga demonyo at masasamang multo sa loob nito. Tinitigan ng anak ng inilibing na Diyos si Yang Xiaotian at ngumiti ng masama, dahil inamin ng Young Master na nasa iyo ang Sword of Hell, mabuti na lang. Sana ay mapanatili ng Young Master ang Sword of Hell kapag pumasok siya sa Hanging Mountain mamaya. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Normal ang mukha ni Yang Xiaotian. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Ngumiti ang anak ng inilibing na Diyos at umatras sa gilid ng Blade of Bone Demon. Kasabay nito, nalilito siyang napatingin sa 6 na God-slaying king sa likod ni Yang Xiaotian. Sa pangunahing bulwagan ng Honghuang City, sinapo ni Kangzu Supreme Jiaoming ang kanyang noo, nakaramdam ng kaunting pananakit ng ulo. Ang Sword of Hell ay nasa kamay talaga ng kanyang nakababatang kapatid. Sa pagpasok niya sa Hanging Mountain mamaya, ang panganib para sa kanyang nakababatang kapatid ay walang alinlangan na tataas ng kaunti. Sa pangunahing bulwagan, ang mga ninuno ng Heaven and Earth Divine Mansion ay iba rin ang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, pinangunahan ng Emperor ng Sword Kingdom, si Bei Jifan, ang isang grupo ng mga master ng espada mula sa Sword Kingdom na dumating. Nang dumating si Bei Jifan at ang iba pa, nakita nila si Dao Jugumo at iba pa, at natural na nakakita sila ng mga kaaway, na may dugong mga mata. Tumingin si Prinsesa Bihan kay Yang Xiaotian, ngunit ang kanyang mukha ay komplikado. Ngayon, alam niya na ang binata na nakilala niya sa 10,000 Tribulation Sword Formation ay si Yang Xiaotian, ang Young Master ng Heaven and Earth Divine Mansion. Sa pagdating ng lahat ng mga disipulo na lumahok sa God Realm War, nakita ni Zhao Ming, ang Supreme Kangzo, na ang oras ay malapit na, at agad na inihayag ang mga patakaran ng God Realm War na ito. Ang mga patakaran ng God Realm War na ito ay pareho sa mga nauna. Maliban na ang mga artifact sa itaas ng Divine Emperor Realm ay hindi maaaring gamitin, walang maraming mga paghihigpit. Ang God Realm War ay nahahati sa dalawang antas. Ang unang antas ay ang pagpasok sa Hanging Mountain. Sa loob ng 2 araw, kung makakalabas ka mula sa labasan ng tuktok ng Hanging Mountain, nalampasan mo na ang unang antas at pagkatapos ay pumasok ka sa pangalawang antas. Ang Hanging Mountain ay itinayo ng isang grupo ng mga superpower sa God Realm tulad ng Divine Palace of Heaven and Earth, kay Tian Academy at Eternal Divine Kingdom para gayahin ang Tiandao Mountain. Maliban na ito ay mas maliit kaysa sa Tiandao Mountain at iba ang material na bato, ang hitsura nito ay halos kapareho ng Tiandao Mountain. Ito rin ay upang payagan ang mga disipulo ng God Realm War na umangkop sa Tiandao Mountain War. Pagkatapos ay anunsyo ang mga patakaran, hiniling ni Zhao Ming sa mga tao na buksan ang Space Channel patungo sa Hanging Mountain. Ngayon, lahat ng mga disipulong kalahok sa God Realm War, mangyaring pumasok sa Hanging Mountain. Umalangaw-ngaw ang boses ni Zhao Ming sa buong square. Bigla, ang lahat ng mga disipulo na nag-sign up para sa God Realm War ay sumugod sa Space Channel na parang tubig. Dahil ang Space Channel ay binuksan, ito ay itinuturing na ang simula, kaya ang lahat ay sumugod sa Space Channel, at ang mga disipulo ay halos pisili ng Space Channel sa mga piraso. Si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadali. Naghintay siya ng ilang sandali, pagkatapos ay tumayo at lumipad sa channel ng kalawakan. Nang makita ito, sinundan din ng anak ng Chaos si Yang Xiaotian sa Space Channel. Ang anak ng Burial God ay may malamig na mga mata at sinundan ang anak ng Chaos sa Space Channel. Hindi nagtagal, lahat ay pumasok sa Space Channel. Ang Space Channel ay sarado. Nang makita si Yang Xiaotian, ang anak ng libing na Diyos, ang anak ng pinaghalong mundo, si Zhanglong ng Emperor Palace, Deng Yuanming ng pamilya Shenying, at iba pa ay pumasok sa suspendidong mga bundok. Sa bulwagan, si Jiaoming at ang mga ninuno ay parehong tumingin sa malalaking salamin ng tubig sa bulwagan at tinitigan ang sitwasyon ng Hanging Mountain. Sa itaas ng parisukat, mayroon ding 10 malalaking salamin ng tubig. Ang mga master ng mga banal na lugar ay tumingin sa salamin ng tubig na kinakabahan. Sa itaas ng kawalan, sinundan din ng langit at lupa ang nakabiti na bundok sa pamamagitan ng salamin ng tubig. Si Yang Xiaotian ay kanyang disipulo, at matagal na siyang hindi kinakabahan. Makipaglaban man siya sa mga ninuno ng Diyos ng pagkain, hindi siya gaanong kinakabahan. Tulad ng pangangibabaw ng langit at lupa, ang ninuno ng Silver Sky Blood Demon, at ang mga ninuno ng mga Diyos ay sumunod din sa umaaligid na bundok sa kailaliman ng kawalan. Ang labanan ng mga Diyos ay may kaugnayan sa labanan sa bundok Tiandao, kaya kinabahan ang mga ninuno.
Hindi lamang dumating ang ninuno ng Silver Sky Blood Demon, ngunit ang emperador na si Hang Wangtian, na hindi ipinanganak sa palasyo ng Tiandi sa loob ng mahabang panahon, ay dumating din sa Honghuang City Void sa sandaling ito, na binibigyang pansin ang mga nasuspine na bundok. Matapos dumaan si Yang Xiaotian sa Space Channel, ang kanyang buong katawan ay magaan at nakarating sa isang malawak at walang hangganang lupa. Sa dulo ng mundo, mayroong isang napakalaking bundok. Ito ang hanging bundok. Ang mga nakabitin na bundok ay mas malaki kaysa sa alinman sa Shenshan na nakita niya. Ngunit mas maliit pa rin ito kaysa sa bundok ng Tiandao. Kung ito ay Tiandao Mountain, gaano ito kalaki? Bumagal si Yang Xiaotian at lumipad patungo sa suspendidong bundok. Mayroong hindi mabilang na mabangis na hayop sa paligid ng suspendido na mga bundok at ang lupain sa paligid ng suspendido na mga bundok. Ang mga mabangis na hayop na ito ay mas mataas sa Diyos ng mga Diyos. Sa paanan ng mga nakabitin na bundok, ang lakas ng mga mabangis na hayop na ito ay higit sa 10 mas mabigat. At sa paligid ng tuktok ng bundok, mayroong isang mamamatay tao ng emperador. Ang pinakamakapangyarihan, ang dalawa, triple, at kahit 4 ng emperador. Kaya naman, sa loob ng 2 araw, hindi mahirap dumaan sa makapal na suspendido na mga bundok at maabot ang tuktok ng nakabitin na bundok. Maraming tao ang nagbibigay pansin kay Yang Xiaotian. Sa pangunahing bulwagan, nakita ng ninuno ng Black Phoenix si Yang Xiaotian na nagsimulang lumipad patungo sa hanging bundok, at hindi niya maiwasang mag-alala, hindi ko alam kung matagumpay na makakasakay ang may-ari ng gobyerno sa hanging mountain. Dapat mong malaman na marami sa mga mabangis na hayop na naninirahan sa paligid ng suspendido na mga bundok ay ang 8 sa mga Diyos at siyam. Si Lin Wei, na pumatay kay Yang Xiaotian noong panahong iyon, ay ang 4 na pribilehiyo lamang ng hari ng Diyos. Natatakot ako na mahirap. Umiling ang siyam na mata na demonyong tigre. 30 taon na ang lumipas. Kahit na mas mabilis na bumuti ang lakas ni Yang Xiaotian, imposibleng mapatay ang mabangis na hayop ng hari ng Diyos. Hindi banggitin ang siyam na mabangis na hayop ng mga Diyos. Mayroong higit sa 20 milyong mga disipulo na lumahok sa labanan ng Diyos. Ang pinakamahinang lakas ay ang nangungunang 10 mga Diyos. Hindi mahirap sumakay sa mga suspendidong bundok. Gayunpaman, kung si Yang Xiaotian, ang master ng binata ni Yang Xiaofo ay hindi makasakay sa paanan ng bundok, ito ay isang biro. Bagamat si Yang Xiaotian ay Panginoon lamang ng Diyos, normal na sumakay sa mga suspendidong bundok, ngunit ang mga tao ay tumitingin lamang sa mga resulta. Kung hindi man lang makaakyat si Yang Xiaotian sa paanan ng mga bundok, ang mga Diyos ng pagkain, tiyak na mangangaral ang Yintian Blood Demons, at sasamantalahin ang pagkakataong ito upang labanan ang reputasyon ng mga Diyos ng langit at lupa. Si Zhao Ming ay nakasimangot. Hindi siya nag-aalala kung makakasakay na si Yang Xiaotian sa mga suspendidong bundok ngayon. Ang ikinababahala niya ay kung masusuportahan ba ito ng nakababatang kapatid sa suspendidong bundok ng 2 araw. Umaasa sila ni Master na masusuportahan ito ng nakababatang kapatid sa kapayapaan sa loob ng 2 araw. Hanggat ang nakababatang kapatid ay sumusuporta dito ng 2 araw, ito ay matatapos sa mga suspendidong bundok, pagkatapos ay okay. Kung ikukumpara sa kaligtasan ng nakababatang kapatid, ang reputasyon ng Tiandi God's Mansion ay walang kinalaman. Sa oras na ito, sa plaza, si Deng Miao, ang mga Diyos ng mga Diyos, at si Lin Xian, ang demon ng Silver Sky Blood, at iba pa ay binibigyang pansin din si Yang Xiaotian. Nang makita ni Deng Miao na lumipad si Yang Xiaotian patungo sa nakabitin na bundok, tumawa siya, sabi mo, maaari bang sumakay si Yang Xiaotian sa suspendidong bundok? Tumawa si Lin Xian, kung may milagrong lilito, siguro makakatayo talaga siya sa hanging bundok ng 1 minuto. Ang mga Diyos ng mga Diyos, ang mga Panginoon ng Yintian Blood Demon at ang Diyos ng Ether, lahat ay tumawa ng tumawa. Sa oras na ito, sa hanging bundok, isang malaking itim na oso ang sumugod palabas, at biglang tinamaan si Yang Xiaotian. Ang lakas ng itim na oso ay hindi mahina, ito ang 7 ng hari ng Diyos, at ito ang huling panahon ng hari ng Diyos. Nang makitang ang unang mabangis na hayop na nakilala ni Yang Xiaotian ay ang huling panahon ng hari ng Diyos, si Lin Xian ay tumawa, mukhang hindi lumitaw ang himala, at siya ay aalisin ngayon. Gayunpaman, maaari siyang ituring bilang 1 minuto. Tumawa ang isa pang silver-blooded blood demon na si Guzo. Napangiti ang lahat. 1 minuto na ang nakalipas mula nang pumasok si Yang Xiaotian sa Space Channel. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Sa panloob na bulwagan, nakita ni Zhao Ming ang itim na oso na tumama kay Yang Xiaotian sa huling bahagi ng ika-7 yugto ng Hari ng Diyos, at hindi niya maiwasang lumubog. Palihim na umiling ang ninuno ng Black Phoenix at ang mga ninuno ng Nine-Eyed Demon Tigre.
Si Yang Xiaotian ay tumingin sa itim na oso na nabangga, hindi huminto, ang buong katawan ay umalalay, ang ilog ng panahon, ang dagat ng kapalaran, pinalapot ang buong katawan, ang mundo ng mundo ni Hongmeng, ang ebolusyon ng lahat ng bagay, ang Diyos ng oras, ang kapalaran ng magkahalong yuan na kapalaran ng Diyos, ang Diyos ng Hongmeng, ang nakaraan na nagbanggaan din ng Diyos ng pinagmulan. Aba, nakita ko ang malaking itim na oso na parang isang maliit na bundok na nilipad ni Yang Xiaotian, na 1 metro lamang at 8 metro, at sa gitna ng hangin, ito ay sumabog. Pagkatapos, ito ay naging isang pangkat ng oras, na nagwawala sa pagitan ng langit at lupa. Nanatili ang lahat, ngumiti sina Lin Xian at Deng Miao. Eternal deities, mixed Yuan Tianjitang, Hongmeng Xin, the origin of the gods in the 18 heavy period. Ito, sa bulwagan, nagulat ang ninuno ng itim na phoenix. Nagulat din ang Nine-Eyed Demon Tiger Ancestor at ang iba pa, na may hindi kapani-paniwalang hitsura sa kanilang mga mukha. Ang Eternal na Divine Body, ang Hanyuan Destiny Divine Body, ang Hongmeng Divine Body, ang Origin Divine Body, ang Langit-defying Divine Body na ito, ay lalong mahirap linangin. 30 taon na ang nakalilipas, ang 4 na banal na katawan ni Yang Xiaotian ay ika-17 antas lamang. Sinasabi na aabutin ng hindi bababa sa 10,000 taon upang linangin hanggang sa ika-18 antas. Paanong si Yang Xiaotian ay makakalusot sa ika-18 antas ng napakabilis, at ito ay nasa gitnang ika-18 antas. Ngunit, kahit na ang 4 na banal na katawan ay nasa gitnang ika-18 antas, imposibleng direktang tamaan ang isang hayop sa ika-7 huling yugto ng hari ng Diyos hanggang sa mamatay. Gulat na sabi ng ninuno ng higanteng unggoy na si Bai Liu. Ang 4 na Divine Body ng Eternal Divine Body ay nasa gitnang ika-18 antas, na talagang nakakatakot, ngunit imposible pa rin para kay Yang Xiaotian, isang pangalawang antas na God Lord, na tamaan ang isang hayop sa ika-7 huling yugto ng God King na may 4 na mid-18 level na Divine Body. Maliban kung, si Yang Xiaotian ay hindi na pangalawang antas na Panginoong Diyos. Ngunit ngayon lang, hindi ginamit ni Yang Xiaotian ang lakas ng ika-3 antas ng Panginoong Diyos. Ang kanyang pisikal na katawan ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Mabagal na sabi ng founder ng Taishuan Sword Sect. Nagulat si Zhao Ming. Hindi ko inaasahan na ang 4 na banal na katawan ng junior brother ay lahat ay nilinang sa gitnang yugto ng ika-18 antas. At ang pisikal na katawan ay nilinang sa kahangahangang antas. Ang mga namumuno sa mundo sa kaibuturan ng kawalan ay nagpakita rin ng kagalakan. Ang munting alagad na ito ay talagang labis na nagulat sa kanya. Sa loob lamang ng 30 taon, nilinang niya ang 4 na banal na katawan sa ganoong antas. Sa labas ng plaza, ang Silver Sky Blood Demon Clan ay tahimik. Malungkot ang mukha ni Lin Xian, kahit na nilinang ni Yang Xiaotian ang 4 na banal na katawan sa gitnang yugto ng ika-18 antas, wala itong silbi. Hindi niya kayang umakyat sa Hanging Mountain. Lumipad si Yang Xiaotian, at ang mga mabangis na hayop ay nakatagpo ng lahat ng 3 uri ng mga Diyos ng direkta at direktang pumatay. Matapos patayin ang daan-daang mabangis na hayop, sa wakas ay lumitaw ang isang haring Diyos na 8 mabangis na hayop. At ito ay isang baliw na leon sa tuktok ng 8 Diyos ng Diyos. Sumigaw ang baliw na leon, ang tunog ng nakakakilabot na sound wave, direktang pinatay si Yang Xiaotian. Kasabay nito, itinaas niya ang isang malaking matalim na kuko at biglang tinapik si Yang Xiaotian. Ang lahat ay tumitig kay Yang Xiaotian saglit. Dapat kayanin ng 4 na pangunahing prinsipe ng Shoufo ang baliw na leon na ito. Sa eksena, kinabahan ang isang elder ng Tiandi God Mansion. Natatakot ako na mahirap. Umiling ang isa pang Tiandi Shenfu. Kahit na nagawang patayin ni Yang Xiaotian ang mabangis na hayop ng hari sa mga huling panahon, ngunit ang baliw na leon sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong hari ng Diyos. Ito ang rurok ng 8 Diyos ng Diyos. At sa dugo ng halimaw. Sa mabangis na mga hayop na may dugo ng hayop, ang kapangyarihan ay dapat na malampasan ang mabangis na hayop ng maraming mga Diyos sa huling yugto. Nang mag-isip ang lahat kung paano haharapin ni Yang Xiaotian ang baliw na leon na ito, ang buong katawan ni Yang Xiaotian na liwanag ng Diyos ay patuloy na bumuhos, ang 4 na mga Diyos ay hinimok, ang Diyos ng oras, ang Diyos ng kapalaran ng dinastiyang Yuan, ang Diyos ng Hongmeng, at ang Diyos ng pinagmulan ay namuo. Kaagad pagkatapos, ang 5 puwersa ng Panginoon ay tumatakbo at biglang sumuntok. Ang kakila-kilabot na kapangyarihan ay sumabog. Space vibration. Nakita ko ang baliw na leon na direktang lumipad palabas. Tulad ng nakaraang itim na oso, ito ay naging buhangin ng oras at nakakalat sa pagitan ng langit at lupa. Ano, Diyos Panginoon 5. Nasira ng anak ni Chaos ang 5 anak ng Panginoon. Nang makita ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian sa 5 kaharian ng Panginoon, nagulat ang lahat. Nagulat din ang ninuno ng itim na phoenix, ang ninuno ng higanteng unggoy.
Ang mga alagad ng mga Diyos ng Godfair ng langit at lupa, na bumabagsak sa isang timbang, sa pangkalahatan ay tumatagal ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Ang ilan ay maaaring hindi man lang makalampas sa 1,000 taon. Gayunpaman, sa loob lamang ng 30 taon, siyang Xiaotian ay hindi lamang nag-practice ng 4 na pangunahing Diyos hanggang sa 18 gitnang yugto, ngunit maging ang kaharian ay nalinang mula sa isa ng Diyos na Panginoon hanggang sa 5 ng Panginoon ng Panginoon. Diyos Panginoon 5. Pangit ang mukha ni Lin Xian, at sinira niyang Xiaotian ang 5-5 of the Lord. Paano siya nag-practice? Nagulat si Emperor Tiandi Palas Emperor Tiandi. Hindi pa niya narinig kung sino ang maaaring magsanay mula sa Panginoon ng Diyos sa loob lamang ng 30 taon. Kahit nalunukan mo ang 4,000 taon ng paglilinang araw at gabi, hindi ito magiging posible na umunlad ng napakabilis. Dahil wala talagang obra maestra ng Diyos sa loob ng 30 taon, na nagpapadalisay sa 40 milyong taon ng gamot ng Diyos. Isang malakas na kaguluhan sa pinangyarihan. Lahat ay nagulat, nag-uusap, hindi ka panipaniwala. Maging ang pangangibabaw sa mundo ay nabigla. 30 taon, mula sa isa sa mga Diyos hanggang sa Panginoon hanggang sa 5 ng Panginoon. Nakapaglakbay na rin siya sa maraming domain sa mundo ng martial arts, at hindi pa niya nakita ang Panginoon ng Panginoon sa 5 ng Panginoon. Matapos paliparin ang baliw na leon na iyon, nagpatuloy siyang Xiaotian, at patuloy na lumalapit sa bundok ng Hangshan. Habang papalapit siyang Xiaotian sa suspendidong mga bundok, ang mabangis na hayop na nakasalubong niya ay lumakas ng lumakas, at nakita ko ang isang grupo ng mga mabangis na hayop sa harap niya. Ang ilan sa mga mabangis na hayop, ang ilan sa mga Diyos na hari sa huling bahagi ng panahon, at ang ilan ay ang rurok ng Siyam na huling hari ng Diyos. Mayroong higit sa 100 ulo, at lahat sila ay Fire Phoenix. Nang makakita ng higit sa 100 apoy at Phoenix na umatake kay Yang Xiaotian, si Zhao Ming, na puno ng kagalakan, ay hindi napigil ang lumubog. Kahit na ang Fire Phoenix ng higit sa 100 Diyos, maging ang 10 disipulo ng maraming Diyos na hari, ay hindi makakalaban. Kahit na masira niyang Xiaotian ang 5 ng Panginoon, imposibleng labanan. Ngumisi si Silver Tianzo di Manguzo. Kahit na hinimok niyang Xiaotian ang kanyang nangungunang 10 espada, at hinimok ang Dark God Greed ng kanyang magulong hari at 1.2 milyong batas ng kaguluhan, hindi niya ito mapaglabanan. Sa kanyang opinyon, siyang Xiaotian ay isang Diyos na Panginoon at ang 5 bata, kahit na ang 4 na mga Diyos, ang mga lugar ng nangungunang 10 mga espada, at maging ang mga batas ng kaguluhan at kaguluhan ay ginagamit, higit sa lahat, maaari lamang silang pumatay ng 10 o kahit 20 hari ng Diyos. Siyam na mabangis na hayop. Mahirap patayin ang mabangis na hayop ng 30 o kahit 40 Diyos. Hindi banggitin ang mabangis na hayop ng higit sa 100 ulo ng Diyos, at ito ay isang makapangyarihan, kamanghamanghang Fire Phoenix. Hindi napigilan ni Lin Xian ang pagkayem ng kamao. Pigil ang hininga ng lahat. 7 prinsesa, ang mga puso ng mga puso ni Hong Feng ay nabanggit sa kanilang mga lalamunan. Ang mukha niyang Xiaotian ay gaya ng dati, ang buong katawan ng espada ay marahas, ang mundo, hindi mabilang, Tai Long, at ang field ng Night Sword ay lumilipad palayo ng paisa-isa. Xiao Cheng ng 4 na espada. Nakatitig ng diretso ang mga mata ng lahat. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. 30 taon, ang 4 na pangunahing mga Diyos ay lumagpas sa ika-18 gitnang yugto, lumagpak sa ika-5 ng Panginoon, at ngayon maging ang larangan ng mga espada ay nilinang sa kaharian ng Xiao Cheng. At linangin ang 4 na larangan ng mga espada kay Xiao Cheng. Sa sandaling ito, lumipad palabas ang larangan ng Kangshen Sword. Xiao Cheng pa rin. Tung Tian, Shadow, Libu-libong Buddha, Yong Ye, Tian Beast na lumilipad palabas, lahat sila. 10, ang lugar ng nangungunang 10 espada, lahat ay maliit na tagumpay. Isang alagad ng Zhangmen ang kumain, walang kapantay. Maging ang maraming ninuno ng Diyos ng mga mangangain ay natigilan. Ikanaway niyang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at siya pa rin ang sitwasyon ng 5 Diyos ng Panginoon. Dahil sa kapangyarihan ng 4 na Diyos, agad na tinakpan ng kapangyarihan ng espada sa lugar ng nangungunang 10 espada ang higit sa 100 Fire Phoenix na umatake. Biglang tumagos ang kapangyarihan ng espada ng nangungunang 10 espada sa dagat ng apoy at binomba ang mga Fire Phoenix na ito. Nagpatuloy siyang Xiaotian. Nang lumipad siya sa tabi ng mga Fire Phoenix na ito, nakita niya ang mga Fire Phoenix na ito na isa-isang dumudurog sa lupa. Nagulat ang lupa. Sa isang espada, mahigit 100 Divine King 9-layer Fire Phoenix ang nahulog.
Nagulat ang lahat. Mayroong hindi mabilang na mga henyo sa Divine Domain, ngunit wala pang nakarinig ng sinuman na maaaring magtanim ng 10 sword field hanggang sa menor de edad na antas ng tagumpay sa kaharian ng Divine Emperor. Not to mention 10, kahit siyam ay hindi available. Bilang gumaganap na Panginoon ng banal na palasyo ng langit at lupa, si Zhao Ming ay may malakas na talento sa espada, ngunit maging si Zhao Ming, noong siya ay nasa tuktok ng huling ika-10 antas ng Divine Emperor, ay maaari lamang linangin ang 7 larangan ng espada hanggang sa menor de edad na antas ng tagumpay. Ang isa ay nasa tuktok ng huling ika-10 antas ng Divine Emperor, at ang isa ay nasa Divine Lord Realm. Ang isa ay 7, at ang isa ay 10. Mabuti, mabuti. Ang Panginoon ng langit at lupa sa kaibuturan ng kawalan ay labis na nasasabik, at ang kanyang boses ay nanginginig sa Pononibik, hindi ako pababayaan ng langit, Guuyun. Ako, si Guuyun, ay tumanggap ng isang mabuting disipulo. Ang dakilang emperador ng Primordial World ay nagulat din at napabuntong hininga, ang banal na palasyo ng langit at lupa ay tumanggap ng isang walang katulad na henyo. Blanko ang isip ni Lin Xian, Deng Miao at iba pa. Sa oras na ito, dumaan si Yang Xiaotian sa grupo ng mga Fire Phoenix at dumaong sa Hanging Mountain. Nauna rito, sinabi ni Lin Xian na kung may nangyaring milagro, maaaring makatayo si Yang Xiaotian sa Hanging Mountain ng 1 minuto. Sa sandaling ito, si Yang Xiaotian ay hindi lamang tumayo sa Hanging Mountain, ngunit siya ang unang tumayo dito. Sa oras na ito, ilang dagandong ng hayop ang tumunog, at inatake ng 4 na Black Magic Tigre si Yang Xiaotian. Ang 4 na Black Magic Tigre na ito ay talagang huling ika-10 antas ng Hari ng Diyos. Ang sword energy ni Yang Xiaotian ay lumundag sa buong katawan niya, at ang 4 na Divine Body ay na-activate. Muli niyang inihampas ang kanyang espada, at lumitaw ang 10 malalaking lugar ng espada. Pagkatapos ng 10 mahusay na sword domain, lumitaw ang Sun Swallowing Sword Domain. 11 sword domain, lahat ng maliliit na tagumpay. Saan man dumaan ang sword energy, ang 4 na huling ika-10 antas ng Black Magic Tigre ng God King ay lahat ay naging Blood Mist. Ang larangan ng 11 espada. Nagulat ang lahat. At ito ang larangan ng 11 malalakas na espada, at ito ang kaharian ng Xiaocheng. Siya, paano niya nagawa? Bulalas ni Emperor Tiandong Hanmeng, Emperor Tiandi. Dati, sinasanay ni Yang Xiaotian ang lahat ng 4 na Diyos laban sa langit hanggang sa kalagitnaan ng ika-18, na ikinagulat. Nang maglaon, ito ay nilinang, mula sa paglilinang ng Diyos Panginoon hanggang sa 5 ng Diyos Panginoon. Ngayon, maging ang larangan ng mga espada ay nilinang na. At lahat ng ito ay ang sitwasyon ni Xiaocheng. Sa kawalan, ibinaon ko na lang ang pangangibabaw ni Yang Xiaotian sa mundo ng kaharian ng 10 espada sa mundo ng kaharian ng Xiaocheng. Nang makita ito, lalo itong natuwa, Xiaocheng ng 11 swords. Okay, good. Sa ilalim ng Pononibik, paulit-ulit niyang sinabi ang ilang magagandang salita. Sa bulwagan, si Zhao Ming ay nasa sabik at nagagalak din, ang batang ito, nag-aalala ako kay Master at matagal na akong nag-aalala tungkol dito. Lumabas na 11 lugar ng pinakamaraming espada ang nilinang, at lahat sila ay nilinang sa kaharian ng Xiaocheng. Kung may ganoong lakas si Yang Xiaotian, siya at si Master Tiandi ay hindi magkakaroon ng mabangong tsaa at tsaa sa nakalipas na 2 araw. Sa nakalipas na 2 araw, nag-aalala sila kung madadaanan ni Yang Xiaotian ang suspendidong bundok sa loob ng 2 araw. Ngayon, ang lakas ni Yang Xiaotian ay lumampas sa 5 anak ng Panginoon, at ang 4 na Diyos ay lumampas sa kalagitnaan ng ika-18 mabibigat na panahon. Maaari din itong suportahan sa loob ng 2 araw. Hindi bababa sa walang malaking problema para sa proteksyon sa sarili. Ang ninuno ng Black Phoenix ay mahirap ding itago at mamangha, hindi ko inaasahan na ang sitwasyon ng Panginoon ng Xiaofo ay aktwal na nagsasanay sa larangan ng 11 espada, at lahat ng mga ito ay nilinang sa kaharian ng Xiaocheng. Nahigitan ng gayong talento ng Kendo ang ilan sa mga henyo ng Kendo na nalampasan ang hindi magagapi na mga pintuan ng Chaos Domain. Ang ninuno ni Tai Zuan Janman ay hindi maiwasang maging masaya. Si Wu Yin, ang ninuno ng nakagugulat na espada, ay umiling, bagaman nalampasan nito ang maraming henyo ng Kendo sa Invincible Gate of Chaos Domain, mas masahol pa rin ito kaysa kay Xiao Haifeng, na hindi magagapi. Pagdating sa Xiao Haifeng, isipin ang kasamaan ni Xiao Haifeng, lumubog ang lahat. Xiao Haifeng, ang unang labanan ng bundok Tiandao. Pagpindot sa 4 na domain. Ito rin ang unang disipulo ng panloob na pintuan ng Invincible Gate of Chaos Domain. Sa labas ng plaza, nagulat si Lin Xian, at ang kanyang mukha ay pangit. Tiyakin na walang silbi si Yang Xiaotian, kahit na nilinang niya ang larangan ng 11 espada, wala itong silbi. Hindi siya makapasa sa unang antas. Sabi ng isang ninuno ng demonyong may dugong pilak. Oo, si Yang Xiaotian ay isang Diyos at Panginoong 5,
at gaano man kalakas ang kapangyarihang panlaban, imposibleng maabot ang tuktok ng nakabitin na mga bundok. Sabi ng isa pang ninuno ng Silver Sky Blood Demon Clan. Ang tuktok ng mga bundok at bundok, ngunit mayroong dalawa, triple o kahit apat na mabangis na hayop ng emperador. Upang isipin ang nasuspine na tuktok ng bundok, tanging siyang Xiaotian na lamang ang lakas ngayon, at malayo pa itong magawa. Kahit na ginagamit niyang Xiaotian ang mga batas ng kaguluhan, hindi niya maaabot ang tuktok ng mga suspendidong bundok. Mas maganda ang mukha ni Lin Xian. Ang ninuno ng Diyos ng mga Mangangain ay pinatay ng magkabilang mata. Bago pumasok sa suspendidong mga bundok, inutusan niya ang mga Diyos ng pagkain na magkaroon ng alagad. Kung nakilala niya siyang Xiaotian, pinatay niya siyang Xiaotian gamit ang isang kulog. Sa labanan ng mga Diyos, napatay siyang Xiaotian, kahit na siya ang langit at lupa, hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman. Tumingin ang ninuno sa direksyon ng bulwagan sa lungsod ng Honghuang, at ang kanyang mga mata ay malamig. Una niyang niresolbo siyang Xiaotian. Noong panahong iyon, nilinang ng kanilang mga ninuno ang magkahalong magic merito sa pinaghalong Yuanshu, at pinamunuan ang pakikipaglaban sa Guoyun sa langit at lupa, at pagkatapos ay niresolbo si Guoyun. Matapos patayin niyang Xiaotian ang mga Black Magic Tigers, nagpatuloy siyang lumipad pasulong, lumilipad habang lumilipad, at sinimulan ang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa labanang ito ng mga Diyos, may mga gantimpala sa unang antas ng mga suspendidong bundok. Mayroong 30 milyong taon sa suspendido na mga bundok at 20 milyong taon ng magic medicine. Ang dalawang strain na iyon ng 20 milyong taon ng gamot, hindi niya magagawa, ngunit kailangan niyang hanapin ang 30 milyong taon ng magic medicine. Nang siyang Xiaotian ay naghahanap ng gamot, nakatagpo siya ng maraming Diyos at hari 10 mabangis na hayop, at nakatagpo pa ng isang mabangis na hayop sa tuktok ng nangungunang 10 Diyos. Madali itong pinapatay ng kapangyarihan. Hindi maiwasan ng lahat na makita kung ano ang hinahanap niyang Xiaotian. Gustong hanapin niyang Xiaotian ang 30 milyong taon ng magic medicine at ang 20 milyong taon ng magic medicine. Isang Diyos ng mga Diyos ang nahulaan. Isang Diyos na 5 anak ng Panginoon, gusto ko ring makuha ang 3 Diyos ng medisina na iyon. Ito ay simpleng delusional. Ang isa pang ninuno ng mga Diyos ay nanunuya. Hindi alintana kung ito ay 20 milyong taon ng magic medicine o ang 30 milyong taon ng magic medicine, ito ay binabantayan ng halimaw ng kaharian ng emperador, at mayroong higit sa isa. Siyang Xiaotian, isang Diyos ng Diyos, na makuha ang gamot mula sa pumatay sa emperor ng emperador, imposible iyon. Bagamat kayang patayin niyang Xiaotian ang rurok ng Diyos ng mga Diyos sa huling bahagi ng panahon, ang lakas ng pumatay sa emperador ay malayong maihahambing sa mabangis na hayop sa tuktok ng 10 empress ng hari ng Diyos. Ang 30 milyong taon ng magic medicine ay may tagapag-alaga ng triple beast ng emperor. Sinabi ni Deng Miao, ang direktor ng mga Diyos, ang 20 milyong taon ng magic medicine ay binabantayan din ng 2 halimaw ng emperador. Ang gamot niyang Xiaotian, puro kamatayan ang hinahanap niyan. Gayunpaman, kung namatay siyang Xiaotian doon, ito ang pinakamahusay. Sa oras na iyon, kailangang gawin ito ng mga disipulo ng Diyos, ng mga Diyos, at ng Demon of the Silver Sky Blood Maker. Nakita rin ni Zhao Ming at ng iba pa ang mga intensyon niyang Xiaotian, lahat ay nag-aalala. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Nang siyang Xiaotian ay naghahanap sa hanging bundok, bigla siyang nakaamoy ng mahinang amoy ng gamot. Masaya siyang Xiaotian. Malinaw, ang gamot na ito ay ipinadala mula sa isa sa 3 Diyos. Hindi niya napigil ang mapabilis ang kanyang bilis at lumipad sa direksyon ni Yao Ziyang. Ang mas malapit, mas malakas ang lasa ng gamot. Nang dumating siyang Xiaotian sa isang tiyak na lugar ng bundok, nakita niya ang isang gintong-gintong phoenix na tumutubo sa bangin sa kanyang harapan. Ang gintong phoenix na ito ay puno ng apoy at isa sa 20 milyong taong gulang na mga banal na gamot sa pagkakataong ito. Sa bato sa tabi ng Golden Phoenix, mayroong isang malakas na Fire Phoenix. Ang Fire Phoenix na ito ay nasa tuktok ng ikalawang huling yugto ng Divine Emperor. Halatang ito ang Guardian Beast ng Golden Phoenix. Nakapalibot dito ang maraming mga disipulo mula sa maraming sekta, daan-daan sila, ngunit lahat ay nakatingin lamang sa gintong phoenix mula sa malayo at hindi ng ahas na sumulong upang agawin ito. Sa di kalayuan, mahigit 100 bangkay ang nakahandusay. Kitang-kita na ang mga alagad na gustong agawin ang gintong phoenix ay napatay ng Fire Phoenix. Sa karamihan ng tao, mayroong maraming mga disipulo ng langit at lupang banal na mansyon, kabilang sina Nieheng at Yufei.
Bagamat si Nieheng ang pinakamalakas na disipulo ng Heaven and Earth Divine Mansion na lumalahok sa Divine Domain War sa pagkakataong ito, nasa ikalawang huling yugto pa lamang siya ng Divine Emperor. Nang makita ang malakas na lakas ng Fire Phoenix, hindi siya nang ahas na sumulong para agawin ang Golden Phoenix. Ang pagdating ni Yang Xiaotian ay nagulat sa lahat sa eksena. Nagulat din sina Nieheng at Yu Fei. Halatang hindi nila inaasahan na makakaakyat si Yang Xiaotian sa Hanging Mountain at makapunta dito. Sa oras na ito, isa pang tunog ng paglusob sa hangin ang dumating. Isang grupo ng mga disipulo mula sa God Eater Clan, sa Silver Sky Blood Demon Clan, at sa God Shadow Clan ang bumasag sa hangin. Obviously, pumunta rin sila dito pagkatapos maamoy ang medicinal fragrance ni Jin Fengji. Mayroong ilang mga disipulo mula sa tatlong tribo ng God Eater Clan, mga 40 o 50 katao. Pagkarating sa pinangyarihan, nagulat din sila nang makita si Yang Xiaotian sa karamihan. Nang makita si Yang Xiaotian, ang mga disipulo ng tatlong tribo ng God Eater Clan ay puno ng hangarin na pagpatay, at pagkatapos ay lumipad patungo kay Yang Xiaotian ng napakabilis. Nang makita ito ni Zhao Ming, nagbago ang kanyang mukha. Mayroong 47 mga disipulo ng tatlong tribo ng God Eater Clan, ngunit mayroong higit sa 20 mga disipulo ng unang antas ng Divine Emperor. Bagamat walang gaanong mga disipulo sa ikalawang antas ng Divine Emperor, mayroon ding 3. Ang iba ay nasa huling ika-10 antas ng Divine King, o nasa tuktok ng huling ika-10 antas. Sa makatuwid, ang sitwasyon ni Yang Xiaotian ay walang alinlangan na lubhang mapanganib. Kung nakilala ng mga disipulo ng ibang sekta si Yang Xiaotian, maaaring magpakita sila ng awa kay Yang Xiaotian, ngunit pinatay ni Yang Xiaotian ang 12 ng mga batang pinuno ng angkan ng God Eater Clan at daan-daang mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan. Hinding-hindi pa kakawala ng mga disipulo ng tatlong tribo si Yang Xiaotian. Sumimangot din ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi napigilan ng ikapitong prinsesa, Hongfeng at iba pa nakabahan. Lin Xian, Soul Ancestor, Deng Miao at iba pa ay nanunuya. Lalo na ang Soul Ancestor at Lin Xian, ang kanilang mga mata ay puno ng layuning pagpatay. Hindi nagtagal, pinalibutan ng mga disipulo ng tatlong tribo ng God Eater Clan si Yang Xiaotian. Ang alagad na pinamumunuan ng God Eater Clan ay tinawag na si Xiaodong, na nasa tuktok ng unang bahagi ng ikalawang yugto ng God Emperor. Tinitigan niya si Yang Xiaotian, hindi ko inaasahan na magkikita-kita dito. Haha, nakangisi, may hawak siyang Soul Eater Knife. Ang Soul Eater Knife ay isang espesyal na kutsilyo para sa mga disipulo ng God Eater Clan. Sa pag-atake sa kalaban, ang masamang kaluluwa sa Soul Eater Knife ay papasok sa katawan ng kalaban at lalambot sa kaluluwa ng kalaban, na mas masahol pa sa kamatayan. Masyadong madali para sa iyo na lamunin ka ng ganito. Hahayaan kitang matikman muna ang lasa ng Soul Eater Knife ng ating God Eater Clan, at pagkatapos ay dahan-dahan kang kainin. Pagdating ng panahon, kakainin muna namin ang puso mo, at pagkatapos kainin ang katawan mo pagkatapos kainin ang puso mo. Mabangis ang mukha ni Shi Xiaodong. Ang disipulo na pinamumunuan ng Silver Sky Blood Demon Clan ay tinawag na Lindi, na nasa tuktok din ng unang bahagi ng ikalawang yugto ng Divine Emperor. Ngumiti siya kay Shi Xiaodong at sinabing, hayaan mong tikman ni Yang Xiaotian ang iyong soul-eating knife. Huwag mo siyang patayin kaagad. Hayaan siyang matikman ng mga bloodworm ng ating Silver Sky Blood Demon Clan mamaya. Sa puntong ito, inilabas niya ang isang puting transparent na kahon, na puno ng kulay dugo na mga uod. Ang mga kulay dugong uod na ito ay mukhang kahindik-hindik at nakakatakot, at isa ito sa mga pinaka-nakakalason na uod sa mundo. Ang ganitong uri ng bloodworm ay maingat na nilinang ng Silver Sky Blood Demon Clan, at ito ay mas nakakalason. Matapos makagat, masakit at hindi agad mamamatay. Okay, tumawa si Shi Xiaodong. Pagkatapos niyang matikman ang soul-eating knife at bloodworms, matitikman niya ang walang anino na lason ng ating Divine Shadow Clan. Tumawa ang alagad na pinamumunuan ng Divine Shadow Clan. Siya, tulad ni Shi Xiaodong at Lin Di, ay nasa tuktok din ng unang bahagi ng ikalawang yugto ng Divine Emperor. Sa mata ng tatlo, si Yang Xiaotian ay isang maliit na tupa sa mesa. Kung paano pumatay, kung paano pumatay, kung paano mamatay, lahat ay nakasalalay sa kanila. Isang disipulo ng Heaven and Earth Divine Palace sa di kalayuan ang nag-alinlangan at sinabi kina Nieheng at Yu Fei, Senior Brother Nie, Senior Brother Yu, dapat ba tayong kumilos? Pagkatapos ng lahat, si Yang Xiaotian ay ang Young Master ng Heaven and Earth Divine Palace. Yu Fei sneered, hindi ba niya sinabi na tayo ay isang biro sa kanyang mga mata? At hindi niya tayo hiniling na kumilos. Kung tayo ay kumilos ng padalos-dalos, maaari natin siyang malungkot. Ngumisi din si Nieheng, naghihintay na tanungin sila ni Yang Xiaotian. Ngayon, gusto niyang makita ni Yang Xiaotian kung sino ang nagbibiro. Kung magsalita siya, si Yang Xiaotian ay isang biro.
Kung hindi siya magsasalita, si Yang Xiaotian ay biro din. Nakita ito ni Shi Xiaodong at ngumiti kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, narinig mo ba iyon? Kung humingi ka ng tulong sa iyong mga disipulo mula sa Divine Palace, baka tutulungan ka nila. Malamig ang mukha ni Yang Xiaotian, at may hawak na espada. Natapos mo na ba ang iyong mga huling salita? Sino ang unang mamamatay? Nang sabihin ito ni Yang Xiaotian, lahat ay natigilan. Tumawa ng malakas si Shi Xiaodong nang marinig ito, sino sa atin ang unang mamamatay? Pagkatapos ay sinabi niya kay Lindy at sa iba pa, mga kapatid, kung ganoon, gagawa muna ako ng aksyon. Mayroon ba kayong anumang pagtutol? Ngumiti si Lindy at nagsabi, syempre. Gayunpaman, bigyan mo ako ng pagkakataong subukan ang kapangyarihan ng Bloodworm mamaya, Kuya Dong. Oo naman. Pagkatapos magsalita ni Shi Xiaodong, naglakad siya patungo kay Yang Xiaotian, itinaas ang knife na kumakain ng kaluluwa sa kanyang kamay, at gumawa ng matinding dagandong ng masasamang espiritu. Yang Xiaotian, narinig mo ba iyon? Ang masamang espiritu ng kutsilyong kumakain ng kaluluwa sa aking kamay ay hindi makapaghintay na matikman ang iyong dugo. Sok sok, the four heaven-defying divine bodies, I wonder kung anong kulay ng dugo mo. Hindi lamang si Shi Xiaodong ang gustong malaman, ngunit si Lindy at ang iba pa ay gustong malaman kung ano ang kulay ng dugo ni Yang Xiaotian, na nagtataglay ng apat na langit na lumalaban sa mga banal na katawan. Sinasabi na ang dugo ng mga taong may mga banal na katawan na lumalaban sa langit ay magiging iba sa dugo ng ibang tao. Kung gusto mong makita ito, natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong ito. Kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian, at ibinaba niya ang kanyang espada sa puntong ito. 11 sword field, tulad ng Heaven and Earth, Infinite, at Tai Long, ang na-activate. Ang kapangyarihan ng 11 pinakamalakas na patlang ng espada ay sumambulat na may nakasisilaw na enerhiya ng espada. Walang pagkakamali, isang issue, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang lakas ng espada ay parang dagat, na sumasaklaw sa 100 milya. Ang lakas ng espada ay parang kulog, at umalangaw ang langit at lupa. Nagtipon ang apat na dakilang Diyos. Dumagundong ang kapangyarihan ng panahon, kapalaran, primordial, at pinagmulan. 11 patlang ng espada, may sumigaw sa crowd. Sa oras na ito, ang ikawalong antas na divine power ni Yang Xiaotian ay naisaaktibo. Ang lakas ng espada ng 11 patlang ng espada ay sumambulat ng mas marahas, at agad na sumabog patungo kay Shi Xiaodong. Si Shi Xiaodong, na orihinal na naglalakad patungo kay Yang Xiaotian na may dalang soul-eating knife, ay natigilan nang makita niya ang nakakasilaw na liwanag ng espada na lumabas sa 11 patlang ng espada ni Yang Xiaotian. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang sword energy light. Nang i-activate ni Yang Xiaotian ang ikawalong antas na banal na kapangyarihan ng Diyos na Panginoon, sa wakas ay nagbago ang kanyang mukha. Ikawalong antas ng Divine Lord. Sigaw ni Lindy. Hindi lang si Lindy ang sumigaw, pati sina Lin Xian, Deng Miao at iba pa sa labas ng plaza ay sumigaw, at si Wu Yin, ang founder ng Jingtian Sword Sect, Bai Liu, ang founder ng Giant Ape Sect, at iba pa sa main hall ay sumigaw. Halos lahat ay naghiyawan, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Ang lakas ng espada ni Yang Xiaotian ay tumama kay Shi Xiaodong. Kahit na i-activate ni Shi Xiaodong ang depensa ng kanyang buong katawan sa isang iglap, kahit nalaslasin ni Shi Xiaodong ang soul-eating sword ng buong lakas sa takot, wala pa rin itong silbi at hindi pa rin mapigilan ang sword energy ni Yang Xiaotian. Ang lakas ng espada ni Yang Xiaotian ay tumagos sa lahat ng depensa at pag-atake ni Shi Xiaodong, at patuloy na tumama sa katawan ni Shi Xiaodong. Saan man dumaan ang enerhiya ng espada, tumama ito sa dulo ng langit. Si Shi Xiaodong ay nakatayo roon, pinananatili pa rin ang pag-ataking kilos, tulad ng isang iskultura, hindi gumagalaw, bumagal, at biglang sumambulat ang katawan ni Shi Xiaodong na may lakas ng espada. Mula sa ulo, mula sa dibdib, mula sa mga laman loob, ang enerhiya ng espada ay nag-spray. Pagkatapos ay naanod ang buong tao. Tumalsik ang dugo, nabahiran ng pula ang paligid. Kung ang natitirang mga disipulo ng God Eater Clan, si Lindy, ang mga disipulo ng God Shadow Clan, o ang mga disipulo ng iba pang mga sekta sa eksena, lahat sila ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may takot. Ang ikawalong antas ng Diyos Panginoon. Ang domain ng 11 menor de edad na espada. Isang espada. Pinatay nito si Shi Xiaodong, na nasa tuktok ng unang bahagi ng ikalawang antas ng God Emperor. Sa oras na ito, nahulog sa lupa ang Soul Eater Knife ni Shi Xiaodong, at pagkatapos, tulad ni Shi Xiaodong, naglabas din ito ng mabibigat na sword energy, palayo at nawala sa pagitan ng langit at lupa. Habang papalayo si Shi Xiaodong at ang Soul Eater Sword, tahimik ang mundo. Tulala ang 3 tribo ng God Eater Clan. Nanlaki din ang mga mata ng mga disipulo ng langit at lupang Divine Palace.
Nanlaki din si Zhao Ming ng kanyang mga mata. Si Lin Xian at Deng Miao ay pareho. Maging ang Panginoon ng langit at lupa ay natulala. Panginoon ng mga Diyos, ang ikawalong antas. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang isang alagad ng sekta sa labas ng plaza ay nanginginig sa kanyang boses. Ang ikawalong antas ng Panginoon ng mga Diyos ay wala. Kahit na ang ikawalong antas ng Panginoon ng mga Diyos ay karaniwang biro sa mata ng lahat. Ngunit ngayon, lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian, ang ikawalong antas ng Panginoon ng mga Diyos, at nabigla sa mahabang panahon. 30 taon, mula sa unang antas ng Panginoon ng mga Diyos hanggang sa ikawalong antas ng Panginoon ng mga Diyos. Ito, ang matandang si Shi sa tabi ng ikapitong prinsesa na si Huang Yan ay hindi magkatugma at hindi makapagsalita. Puno rin ng pagkabigla at hindi kapanipaniwala ang magandang mukha ni Huang Yan. Gaano katagal bago siya makalusot mula sa unang antas ng Panginoon ng mga Diyos hanggang sa ikawalong antas ng Panginoon ng mga Diyos? Libu-libong taon. Ito ay dahil mayroon siyang pinakamataas na antas ng pagiging Diyos ng God grade, at tumagal ito ng libu-libong taon. Kung ito ay iba pang mga disipulo ng langit at lupa na Divine Palace, ito ay higit pa. Itong batang ito, si Hongfeng ay parehong nagulat at gumaan. Sa gulat ng lahat, si Yang Xiaotian ay naglakad patungo kay Lindy, walang ekspresyon. Ngayon, maaari mong subukan ang kapangyarihan ng iyong mga bloodworm. Si Lindy ay bumalik sa kanyang katinoan mula sa takot, at ang kahon na may hawak ng mga bloodworm ay nanginig. Bigla niyang hinimok ang daan-daang bloodworm sa kahon, at sabay na sumigaw ng malakas, patayin. Nagsanib puwersa ang lahat para patayin si Yang Xiaotian. Kung lahat tayo ay kikilos, hindi maaaring maging kalaban natin si Yang Xiaotian. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya si Yang Xiaotian na winiwagayway ang magic sword sa kanyang kamay, at biglang, ang enerhiya ng espada ay sumabog, at ang lahat ng mga bloodworm ay sumabog. Pagkatapos, sa lakas ng espada, kumislap si Yang Xiaotian, at ang magic sword sa kanyang kamay ay direktang tumusok kay Lindy. Naramdaman na lamang ni Lindy ang isang kislap ng isang figure sa kanyang harapan, at ang espada sa kamay ni Yang Xiaotian ay nasa harap na niya. Nagulat siya at napaatras ng galit. Kasabay nito, iniwagayway niya ang magic sword sa kanyang kamay at sumigaw, atake. Ang ibang mga master ng Yintian Blood Demon Clan ay nag-react at umatake ng buong lakas. Patayin! Ang disipulo na pinamumunuan ng Shenying Clan ay sumigaw din, at inatake si Yang Xiaotian kasama ang lahat ng mga disipulo ng Shenying Clan. Ang natitirang mga disipulo ng God Eater Clan ay sinalakay din ng galit na galit si Yang Xiaotian. Sinuportahan ng apat na banal na katawan ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan, ang ilog ng oras ay lumipad, ang dagat ng kapalaran ay umuungal, ang primordial na mundo ay umunlad, at lahat ng bagay ay nagmula. Ang espada sa kanyang kamay ay nagpatuloy sa pag-atake, at ang kapangyarihan ng 11 menor de edad na tagumpay sa kaharian ng espada ay sumambulat mula sa dulo ng espada. Pinanood ni Lindy ang espada sa kamay ni Yang Xiaotian na patuloy na tumutusok sa lalamunan ni Yang Xiaotian. Isang pakiramdam ng kamatayan ang nagdulot sa kanya ng hindi pa nagagawang kapangyarihan. Sa dagandong, ang mga pakpak na pilak sa likod niya ay lumaki, ang dugo sa kanyang katawan ay tumaas, at isang dugong demonyo ang namuo. Umalis ka dito. Siya ay umungal, at ibinato ang espada sa kanyang kamay kay Yang Xiaotian anuman ang lahat. Desperado niyang sinubukang harangan ang espada ni Yang Xiaotian. Ngunit ang espada sa kamay ni Yang Xiaotian ay agad na tumagos sa kanyang sword energy, at pagkatapos ay tumagos sa enerhiya ng dugo at mga dugong demonyo sa paligid niya, at pumasok sa kanyang lalamunan. Tulad ng espada sa kamay ni Yang Xiaotian na tumusok sa lalamunan ni Lindy, ang 3 tribo ng God of Food Clan ay sunod-sunod na sumalakay, at tinamaan ng defensive barrier na pinalamutian ng kapangyarihan ng apat na banal na katawan ni Yang Xiaotian. Mayroong higit sa 40 mga disipulo mula sa 3 tribo, higit sa 20 sa kanila ay mga emperador ng Diyos sa unang antas, at ang iba ay mga hari ng Diyos sa huling ika-10 antas o mas mataas. Napakaganda ng kapangyarihan ng kanilang pinagsamang pag-atake. Ang defensive barrier sa paligid ni Yang Xiaotian ay niyanig ng bombardment. Ang pinakalabas na Hongmeng World, ang Origin World, at ang Hanyuan Sea of Destiny ay nabuksan pa. Gayunpaman, pinasabog lamang nito ang 3 layer ng depensa sa labas ng Hongmeng World. Imposibleng sumabog sa huling layer ng River of Time ni Yang Xiaotian. Nagulat ang lahat nang makita nila ito. Walang inaasahan na pagkatapos na makapasok ang apat na banal na katawan ni Yang Xiaotian sa gitnang yugto ng ika-18 antas, magiging napakaganda ng kanilang depensa. Alam mo, si Yang Xiaotian ay isang God Lord Realm lamang, at ang isang grupo ng mga God Emperors sa unang antas ay hindi makasira sa kanyang depensa. May isip mo kung gaano kalakas ang depensa ng apat na banal na katawan ni Yang Xiaotian. Lalong nabigla ang mga disipulo ng God Eater Clan. Binunot ni Yang Xiaotian ang espada mula sa lalamunan ni Lindy.
Isang hanay ng dugo ang bumulwak. Tiningnan niya ang tatlong tribo ng God Eater clan na may malamig na mga mata. Ngayon, ang kanyang ilang mga banal na katawan ay dumaan sa gitnang yugto ng ika-18 antas, at ang kanilang depensa ay napakalakas na ang mga God Emperor na ito ng unang antas ay hindi ito masira. Ikaw na naman. Tiningnan niyang Xiaotian ang disipulo na pinamumunuan ng God Shadow Clan. Nakita ng pinuno ng God Shadow Clan si Yang Xiaotian na nakatingin sa kanya, at hindi niya maitago ang kanyang takot. Mahigpit niyang sinabi, Yang Xiaotian, ako ang ninuno ng ating God Shadow Clan. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, iniwas ni Yang Xiaotian ang magic sword sa kanyang kamay. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang libro, isang bar, isang tingin. Muling inilabas ang kapangyarihan ng 11 Swords Domain. Katawan ng Diyos Anino. Ang nangungunang disipulo ng Shadow Clan ay nag-activate ng Shadow God Body nang hindi nag-iisip, at itinulak ang kapangyarihan ng Shadow God Body sa sukdulan. Ang buong tao ay naging ilusyon, at tanging anino na lamang ang natitira. Gayunpaman, sakop ng 11 Swords Domain, at bumulwak ang kapangyarihan ng oras. Ang nangungunang disipulo ng Shadow Clan ay muling lumitaw mula sa himpapawid. Sa sandaling lumitaw siya mula sa himpapawid, sabog siya sa pamamagitan ng lakas ng espada. Nakatayo siya doon, na may bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, biglang tumaas ang mabigat na itim na usok mula sa katawan ni Yang Xiaotian. Nakita ko ang isang nakakatakot na lason na patuloy na pumapasok sa defensive barrier ni Yang Xiaotian, sinusubukang idikit kay Yang Xiaotian. Ito ang Shadowless Poison ng Shadow Clan. Obviously, nang i-activate ng Shadow Clan Disciple ang Shadow God Body ngayon, ipinadala rin niya ang Shadowless Poison kay Yang Xiaotian. Ang Shadowless Poison ay isa sa 4 na lason sa God Realm, na sinasabing kayang basagin ang lahat ng depensa at God Body. Gayunpaman, bagamat sinasabing kayang basagin ng Shadowless Poison ang lahat ng depensa at banal na katawan, maaari pa rin itong masira ang 4 na Divine Body Defense ni Yang Xiaotian. Pagdating sa ilog ng panahon, ito ay naging buhangin ng panahon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ilog ng panahon. Walang bagay sa mundo ang makakalaban sa kapangyarihan ng oras. Fair na, pinatay ni Yang Xiaotian si kapatid na Deng Liang. Makipag-ugnayan tayo sa batang pinuno ng angkan at halika upang patayin si Yang Xiaotian. Isang Divine Shadow Clan Divine Emperor First Level na disipulo ang umungal, at isang grupo ng mga disipulo ng Divine Shadow Clan ang nag-activate ng Phantom Divine Body at gustong tumakas. Dahil ang Divine Shadow Escape Talisman ay pinino ng Divine Shadow Ancestor at lumampas sa saklaw ng artifact na antas ng Divine Emperor, hindi ito magagamit sa Hanging Mountain. Ang mga disipulo ng Divine Shadow Clan ay walang Divine Shadow Escape Talisman, kaya maaari lamang nilang gamitin ang pamamaraan ng pagtakas ng Divine Shadow Clan upang makatakas. Ang mga disipulo ng God Eater Clan at ang Silver Sky Blood Demon Clan ay natakot din at tumakas. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, nabasag niya ang hangin, at ang enerhiya ng kaguluhan ay bumulwak sa kanyang katawan. Sunod-sunod na lumipad palabas sa kanyang katawan ang mga gintong haligi ng kaguluhan. Ang bawat gintong haligi ng kaguluhan ay parang isang haliging sumusuporta sa kalangitan. Ang batas ng Hari ng Chaos. Di nagtagal, 2.24 milyong batas ng King of Chaos ang bumasag sa hangin, dala ang nakakatakot na enerhiya ng kaguluhan, at direktang nahulog sa 3 tribo ng God Eater Clan. Ang 3 tribo ng God Eater Clan ay tumatakas, at nang makita nila ang batas ng kaguluhan na parang haliging sumusuporta sa kalangitan, lahat sila ay nagulat at desperadong tumakas, ngunit agad silang nilubog ng batas ng kaguluhan ni Yang Xiaotian. Patuloy na dumating ang malakas na ugong. Nayanig ang buong Hanging Mountain. Hindi mabilang na buhangin at bato ang natangay. Ang langit at lupa ay natatakpan ng lumilipad na buhangin at bato. Nang mawala ang alikabok at usok, ang harapan ay napatag, at ang 3 tribo ng God Eater Clan ay ganap na nawala. Hindi dahil nakatakas ang 3 tribo ng God Eater Clan, ngunit sila ay natangay sa kawalan. Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Lahat sila ay tumingin kay Yang Xiaotian sa gulat, nakatingin sa 2.4 milyong Chaos Lords na nakatayo sa kalangitan. Bagamat napakalakas ng batas, hanggang ngayon ay wala pang gumamit ng batas bilang sandata sa pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang batas ay hindi kasing tigas ng artifact at napakadaling sumabog. Ngunit direktang ginamit ni Yang Xiaotian ang batas bilang sandata, na napakagaspang, napakabangis at nakagigimbal. Binawi ni Yang Xiaotian ang Chaos King Lo, normal ang kanyang mukha, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Jin Fengji. Ang mga disipulo ng mga pangunahing sekta na nakapaligid kay Jin Fengji ay natakot at sunod-sunod na umiwas, sa takot na harangin nila si Yang Xiaotian. Nagbago ang mga mukha ni Nie Heng at Yu Fei, at sa wakas ay umatras sila.
Nang sila ay umatras, naikuyom nila ang kanilang mga kamao, at ang kahihiyan sa kanilang mga puso ay napakalakas. Nang dumaan si Yang Xiaotian kina Nie Heng at Yu Fei, sinulyapan niya sila. Ang dalawa ay hindi nang ahas na tumingin kay Yang Xiaotian. Dumating si Yang Xiaotian sa bangin sa harap, sumulyap sa Fire Phoenix, pagkatapos ay umakyat at naglakad patungo kay Jin Fengji. Lahat ay nanunood ng hindi kumukurap. Kahit na pinatay ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga disipulo ng tatlong tribo ng mag-isa, ang kanyang lakas ay kamangha-mangha, ngunit sina Shi Xiaodong, Lindi at iba pa ay nasa tuktok lamang ng unang bahagi ng ikalawang yugto ng Divine Emperor. At ang Fire Phoenix na iyon ay nasa tuktok ng huling ikalawang yugto ng Divine Emperor. Sa lakas ng pakikipaglaban ng Fire Phoenix Beast, ito ay maihahambing sa unang bahagi ng ikatlong yugto ng Divine Emperor, at kahit na lumampas sa marami sa unang bahagi ng ikatlong yugto ng Divine Emperor. Kung gusto ni Yang Xiaotian na kunin si Jin Fengji mula sa Fire Phoenix, natatakot ako na isa na namang mahirap na labanan ito. Kung sino ang mananalo noon ay hindi alam. Habang naglalakad si Yang Xiaotian patungo sa Golden Phoenix, biglang kumalat ang Fire Phoenix ng mga pakpak nito at lumipad patungo kay Yang Xiaotian. Naninikip ang puso ng lahat. Naikuyom ni Nie Heng at Yu Fei ang kanilang mga kamao, umaasang mapinsala ng Fire Phoenix si Yang Xiaotian. Kung si Yang Xiaotian ay malubhang nasugatan, hindi siya makakapasa sa unang antas. Habang ang lahat ay kinakabahan na nanunood, ang Fire Phoenix ay dumating kay Yang Xiaotian, ngunit lumipad sa paligid ni Yang Xiaotian, na sumisigaw ng Phoenix, na nagpapakita ng kagalakan at pagpapalagayang loob. Parang nakakita ng kamag-anak. Natigilan ang lahat. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nagulat din si Yang Xiaotian. Sa orihinal, naghanda siya para sa isang labanan sa Fire Phoenix, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya aatake ng Fire Phoenix. Hindi malaman ni Yang Xiaotian kung ano ang nangyayari, ngunit dahil hindi ito inatake ng Fire Phoenix, iyon ang pinakamahusay. Dumating si Yang Xiaotian sa Golden Phoenix, kinuha ang Golden Phoenix, at inilagay ito sa Green Dragon Heavenly Cauldron. Matapos alisin ang gintong Phoenix, hindi na natili si Yang Xiaotian at lumipad palayo upang magpatuloy sa paghahanap ng 30 milyong taong gulang na banal na gamot. Sina Nie Heng, Yu Fei at ang mga disipulo sa eksena ay tumingin sa papaalis na figure ni Yang Xiaotian na may mga komplikadong ekspresyon. Paano nilinang ng Young Master? Pagkaraan ng mahabang panahon, nauutal na sabi ng isang alagad ng langit at lupang Divine Palace. Hindi lamang gustong malaman ng disipulong ito ng Heaven and Earth Divine Palace, ngunit gusto ng lahat na malaman kung paano nilinang ni Yang Xiaotian mula sa unang antas ng Divine Lord hanggang sa ikawalong antas ng Divine Lord sa loob ng 30 taon. Upang maging tumpak, ito ay hindi pa 30 taon. Maaaring ang kanyang kamahalan ng Panginoon ay gumamit ng ilang lihim na paraan upang pilitin na mapabuti ang paglilinang ng anak ng Chaos. Hulaan ng isang alagad ng sekta. Hindi ito imposible. Hindi lang nahulaan ng sect disciple na ito, ngunit maraming sect master sa labas ng square ang nahulaan din, kasama na si Lin Xian. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, nakatagpo siya ng maraming Divine Emperor Realm Beast sa daan, ngunit lahat sila ay mga Divine Emperor First Level Beast, at madaling nalutas ni Yang Xiaotian ang mga ito. Bagamat maraming mga hayop sa ikalawa, ikatlo, at maging ang ikaapat na antas ng Divine Emperor sa Shuangkong Mountain, karamihan sa mga hayop na ito ay nakabaon malapit sa tuktok ng Shuangkong Mountain. Hanggat hindi ka nakakalapit sa tuktok ng Shuangkong Mountain, napakaliit ng pagkakataong makatagpo sila. Gayunpaman, ang Shuangkong Mountain ay napakalawak. Naghanap si Yang Xiaotian ng isang araw ngunit hindi niya nakita ang 30 milyong taong gulang na Divine Medicine. Pagsapit ng gabi, hindi nagpatuloy sa paghahanap si Yang Xiaotian, kaya nakahanap siya ng kuweba at nagplanong magpahinga ng isang gabi at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay bukas. Bukas, may isang araw pa. Kung hindi niya ito mahanap bukas ng umaga, maaari na lamang siyang sumugod sa tuktok ng bundok. Pagsapit ng gabi, naging tahimik ang Shuangkong Mountain. Ang gabi ng Shuangkong Mountain ay tila napakatahimik. Paminsan-minsan ay may mga dagandong ng mga hayop. Naka-crossleg si Yang Xiaotian sa kuweba, nagnilay-nilay at nagpahinga, at pumasok sa kaharian ng totoong sarili. Ang kanyang kaluluwa ay sumanib sa nakapaligid na mundo, at ang lahat ng mga detalye ng nakapalibot na mundo ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Walang pagkakamali sa isang tula, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Habang patuloy na lumalawak ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yang Xiaotian, ang mundong naramdaman niya ay lalong lumaki. Sa oras na ito, bigla niyang naramdaman ang isang alon ng kapangyarihan mula sa isang malakas na dragon sa malayo. Ang kapangyarihang ito ay mas malakas kaysa Shi Xiaodong, Lindi at iba pa, at mas malakas pa kaysa sa Fire Phoenix. Gumagalaw ang puso ni Yang Xiaotian.
Ang kapangyarihang ito ay kapangyarihan ng isang dragon na hayop sa ikatlong antas ng Divine Emperor. Sa pagkakaalam niya, ang halimaw na nagbabantay sa 30 milyong taong gulang na banal na gamot ay isang dragon na hayop sa ikatlong antas ng Divine Emperor. Hindi niya naiwasang bawiin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, imulat ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay lumusot sa hangin at lumipad sa nadama na direksyon. Oo nga, habang lumilipad siya sa direksyon na iyon, hindi nagtagal ay naamoy niya ang halimuyak ng banal na gamot. Natuwa si Yang Xiaotian at hindi niya maiwasang mapabilis. Maya-maya, may nakita siyang maliit na lambak. Matapos makapasok sa maliit na lambak, dumating siya sa isang kuweba. Ang halimuyak ng banal na gamot ay nagkalat mula sa kuweba. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, sumilip sa kuweba, at pagkatapos ay lumipad hanggang sa kailaliman ng kuweba, at sa wakas ay nakarating sa ilalim ng kuweba, at nakita lamang niya ang isang bulaklak na hugis dragon na tumutubo sa ilalim ng kuweba. Ito ang magic medicine ng Dragon Clan, ang Yuanlong Flower. At umabot na ito sa antas na 30 milyong taon. At sa tabi ng Yuanlong Flower, may isang asul na dragon na lumalangoy sa paligid. Ang asul na dragon na ito ay ang ikatlong antas ng Divine Emperor. At ito ang gitnang ikatlong antas ng Divine Emperor. Sa labas ng plaza, kinabahan ang lahat nang makita nilang natagpuan ni Yang Xiaotian ang Yuanlong Flower. Sa sandaling naisip ng lahat na ang asul na dragon ay maglulunsad ng matinding pag-atake kay Yang Xiaotian, biglang, ang lumalangoy na asul na dragon ay talagang dumaong sa lupa, at pagkatapos ay gumapang pababa na parang tinatanggap ang master. Natigilan ang lahat at hindi makapaniwala. Dati, hindi inatake ng Fire Phoenix si Yang Xiaotian, na ikinagulat ng lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang asul na dragon na ito ay lalo pang naging exaggerated at diretsyong gumapang sa lupa. Anong nangyayari? Maging ang Panginoon ng langit at lupa ay natigilan at nagulat. Hindi nagulat si Yang Xiaotian nang makita ang berdeng dragon na gumagapang sa lupa, at pagkatapos ay lumapit siya sa bulaklak ng Yuanlong at kinuha ito. Gayunpaman, hindi siya kaagad umalis, bagkus umupo siya ng naka-cross-legged at sinimulang higop ang Yuanlong Qi sa kuweba. Sa kuweba, mayaman ang Yuanlong Qi. Kahit na ang epekto ay hindi kasing ganda ng bulaklak ng Yuanlong, ito rin ay isang magandang produkto para sa paglilinang. Nang makitang hindi umalis si Yang Xiaotian pagkatapos kunin ang bulaklak ng Yuanlong, ngunit sa halip ay hinigop ang Yuanlong Qi sa kuweba upang linangin, lahat ay tumingin kakaiba. Walang inaasahan na pagkatapos kolektahin ni Yang Xiaotian ang bulaklak ni Yuanlong, mananatili siya sa lugar upang ipagpatuloy ang paglilinang. Ang batang ito, kahit ang Qi ni Yuanlong ay hindi binibitawan. Nang ibabaw sa ulo si Tiandi at ngumiti. Malungkot ang mukha ni Lin Xian at nakatitig kay Yang Xiaotian, na nakaupo sa ilalim ng sahig ng kuweba. Sa kanyang opinyon, talagang sinadya ni Yang Xiaotian. Nag-practice si Yang Xiaotian, at binantayan ng berdeng dragon ang pasukan sa kuweba, at hindi umalis. Nakita ito ng lahat, at mas kaakit-akit. Tulad ng ginawa ni Yang Xiaotian, pinatay ni Deng Yuanming, ang direktor ng ministro ng Shenying, ang tuktok ng nakabitin na bundok. Gayunpaman, pagkatapos na patayin ni Deng Yuanming ang tuktok ng mga nasuspine na bundok, tumingin siya sa labasan sa hindi kalayuan at hindi lumabas sa labasan, ngunit nanatili sa tuktok ng nasuspine na mga bundok. Ang balita ng mga alagad ni Yang Xiaotian ng Three Trunies of the Films ay kumalat sa umaaligid na bundok. Ang diyosa ng tribong Shenying ay kanyang kapatid. Sa makatuwid, hihintayin niya si Yang Xiaotian sa tuktok ng mga suspendidong bundok. Yang Xiaotian, hinawakan ni Deng Yuanming ang espada, malamig na pinatay sa kanyang mga mata. Sa anumang kaso, hindi niya hahayaang umalis si Yang Xiaotian sa suspendidong bundok. Kahit na ang huling sandali bago matapos ang unang antas, kailangan niyang maghintay hanggang sa Yang Xiaotian. Hindi lang si Yang Xiaotian, kundi pati na rin ang mga disipulo ng Tiandi God Mansion. Pinatay ni Yang Xiaotian ang napakaraming mga disipulo ng kanilang mga Diyos, at siya ay gagaling mula sa mga disipulo ng Tiandi God Mansion. Hindi nagtagal bago pumasok si Deng Yuanming sa tuktok ng nakabitin na mga bundok, at ang pagkain ng mga Diyos ay nabasag din sa tuktok ng mga nakabitin na bundok. Si Shi Ziyu din ang pinakamalakas na alagad ng mga Diyos ng pagkain na lumahok sa labanan ng mga Diyos. Bagamat hindi niya nalampasan ang tatlong emperador bilang si Deng Yuanming, ito rin ang pagkakaroon ng ikalawang yugto ng emperador-emperador. Matapos makapasok sa tuktok ng mga suspendidong bundok, hindi siya lumabas sa labasan bilang Deng Yuanming, ngunit nanatili sa tuktok ng mga nasuspine na bundok. Kung wala ito, hinihintay din niya si Yang Xiaotian. Naghihintay para sa mga alagad ng Tiandi God Mansion. Kasunod nito, ang Lin Tianay ng Yin Tian Blood Demon ay pumasok din sa tuktok ng suspendido na mga bundok. Si Lin Tianay din ang pinakamalakas na disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan na lumahok sa Battle of the Divine Realm. Ito ang ikalawang yugto ng emperador. Si Lin Yan na pinatay ay ang kanyang pinsan.
Matapos makarating sa tuktok ng mga nakabitin na bundok, siya at si Deng Yuanming ay pareho sa mga nakakaalam nito, at hinihintay niya si Yang Xiaotian sa tuktok ng mga nakabitin na bundok. Pagkatapos noon, dumating din si Chen Xiao ng Ming Prison Model sa tuktok ng mga suspendidong bundok. Tulad ni Lin Tianai, si Chen Xiao ang ikalawang yugto ng emperador ng emperador. Ang demonyo ng bilangguan at ang Diyos ng pagkain, ang Silver Sky Blood Demon, ang mga Diyos ng mga Diyos ay mga alyansa. Si Chen Xiao ay natural na hindi umalis. Hinintay niya si Yang Xiaotian kasama ang ilang tao. Matapos ang ilang mga tao mula kay Chen Xiao ay dumating sa tuktok ng suspendido na mga bundok, ang Emperor Palace na si Zhang Long ay dumating din sa tuktok ng suspendido na mga bundok. Nag-alinlangan si Zhang Long, at kay Li Feng at sa iba pa, umalis ka muna sa Hanging Mountain, mananatili ako, at hihintayin itong umalis muli. Umiling si Li Feng at sinabing, hindi umaalis si Brother Zhang, at hindi ako aalis. Gusto niyang panoorin si Yang Xiaotian ni Deng Yuanming gamit ang sarili niyang mga mata. Nang makita ng Emperor Tiandong si Zhang Long, umiling si Li Feng nang hindi umaalis, at hindi umalis. Nais din nilang panoorin si Yang Xiaotian. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga disipulo ng Zhangmen na patuloy na nakapasok sa tuktok ng mga suspendidong bundok. Maraming tao ang umaalis sa pamamagitan ng pag-export, ngunit pinipili ng maraming tao na manatili. At parami ng parami ang mga Diyos ng mga Diyos, ang mga disipulo ng mga Diyosa ay pumasok sa tuktok ng bundok. Nang maliwanag ang langit kinabukasan, nang dumating sina Nie Heng, Yu Fei, at mga disipulo ng Tiandi God's Mansion sa tuktok ng bundok, ang tuktok ng mga bundok ay nagtipon sa mga Diyos ng mga Diyos, at maraming mga alagad ng Diyos ng mga Ernian. Nang makita ni Nie Heng si Deng Yuanming, kilala niya si Yu at iba pa, nagbago ang mukha niya. Nang makita ni Deng Yuanming ang isang disipulo ni Nie Heng at ng Tiandi God Mansion, malamig siyang ngumiti. Hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay at lumapit kina Nie Heng, Yu Fei at iba pa. Ibigay mo muna sa akin ang kanilang mga paa, nang wala ang mga paa, nakikita ko kung paano sila umalis sa Hanging Mountain. Malamig na sabi ni Deng Yuanming sa mga disipulo ng Tribong Shenying. Umatras si Nie Heng at sinabing, Deng Yuanming, Yang Xiaotian na pumatay sa iyong kapatid, ay walang kinalaman sa amin. Wala sayo. Ngumisi si Deng Yuanming, at ang kanyang katawan ay biglang nawala, na naging isang napakaliwanag na anino. Sumanib ang anino sa lupa at pinatay si Nie Heng ng isang espada, ikaw ang may kasalanan, sisihin mo lang si Yang Xiaotian. Hinimok din ng isang grupo ng mga disipulo ng Tribong Shenying ang mga virtual shadow gods na patayin ang isang grupo ng mga disipulo mula sa mga Diyos ng langit at lupa. Sa pagkain, pinangunahan din ni Lin Tianai, Chen Xiao at iba pa ang tatlong disipulo na patayin ang mga Diyos ng langit at lupa. Hindi nagtagal, nasugatan ang mga disipulo ng Tiandi God's Mansion. Si Deng Yuanming ang nasa gitna ng emperador. Si Nie Heng ay pangalawang panahon pa lamang ng emperador. Sa ilalim ng Deng Yuanming, si Nie Heng ay umalis sa kanan at kanan, at hindi nagtagal ay kinuha ng espada ni Deng Yuanming, at ang buong kanang braso ay dinampot. Napasigaw si Nie Heng, tinakpan ang naputol na kanang braso. At ganoon din si Yu Fei. Sa pangunahing bulwagan, nakita ni Wu Yin, ang ninuno ng nakakagulat na Jianzong, ang kanyang mga disipulo na nabali ang kanyang kanang braso, at nakataya, at ang kanyang mukha ay lumubog. Sa kanyang palagay, kung pinatay ni Yang Xiaotian ang mga alagad ng mga Diyos, ang kanyang mga disipulo ay hindi makakaranas ng Deng Yuanming. Pagkubkob. Hindi niya maiwasang magalit kay Yang Xiaotian sa kanyang puso. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Nakita ng ninuno na si Bai Liu, ang ninuno ng higanteng unggoy, na si Yu Fei ay malubhang nasugatan, at kinasusuklaman din niya si Yang Xiaotian sa kanyang puso. Gayunpaman, kahit na sina Wu Yin, Bai Liu ay nagdamdam at hindi nasisiyahan sa Yang Xiaotian sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na harapin si Zhao Ming. Sa ilalim ng paligid ng apat na practitioner ng Diyos ng pagkain, isang disipulo ng Tiandi God Mansion ang paulit-ulit na sumisigaw, at patuloy na pinuputol ang kanyang mga paa. Sa di kalayuan, umiling si Zhang Long sa Emperor's Palace, sa pagkakataong ito, ang ninong ng langit at lupa ay natatakot na ang buong hukbo ay masakop. Tumawa at tumawa si Li Fengxing, kung ang isang alagad ng mga Diyos ng langit at lupa ay hindi dumaan sa unang antas ng labanan ng mga Diyos, ito ay magiging pinakamalaking biro ng mga Diyos. Ang talaang ito ay dapat na itala sa kasaysayan ng mga Diyos. Sa oras na iyon, ang Tiandi God Mansion ay ngingiti sa hindi mabilang na taon. Umiling din ang iba't ibang disipulo sa paligid nila. Sa labas ng plaza, nakita ng bawat alagad ang tagpong ito, at iba ang kanilang mga mukha. Galit ang mga alagad at mga amo ng Tiandi God's Mansion.
Ang mga alagad ng mga Diyos at lupa ng mundo na maaaring lumahok sa labanan ng mga Diyos kasama sina Nieheng at Yufei ay may magagandang talento. Ang iba ay masyadong luma, ang ilan ay pro-biography ng mga ninuno, at ang ilan ay ang mga ninuno. Nang makita na ang kanyang mga alagad ay pinatay, sa wakas, ang ninuno ng mga Diyos ng langit at lupa ay hindi maiwasang magalit, kung hindi ito ang Panginoon ng Xiaofu, ano ang alagad ng ating langit at lupang bahay ng Diyos. Bagamat ang mga ninuno ng mga Diyos ng langit at lupa, bagaman hindi sinabi ng mga ninuno, sinisisi din nila siyang Xiaotian sa kanilang mga puso. Hindi nagtagal, si Nieheng at ang iba pa ay natanggal sa kanilang mga paa. Malamig na sinabi ni Deng Yuanming, huwag muna silang patayin, hintayin na dumating siyang Xiaotian, at pagkatapos ay lutisin siyang Xiaotian sa kanila. Nang maglaon, tinatakan nila si Nieheng at iba pa, at pagkatapos ay itinapon si Nieheng at iba pa, at patuloy na naghintay sa pagdating niyang Xiaotian. Sa wakas ay maliwanag ang kalangitan, at nilamon niyang Xiaotian ang lahat ng Yuan Longqi sa sahig ng kuweba, na lumabas sa kuweba at pagkatapos ay lumipad sa tuktok ng nakabitin na bundok. Ang mga mabangis na hayop na nakatagpo sa kalsada, siyang Xiaotian ay direktang lumilipad, patuloy na papalapit sa tuktok ng bundok. Nandito na siyang Xiaotian. Nang dumating siyang Xiaotian sa tuktok ng bundok, ang isang alagad ng mga Diyos ng pagkain ay napasigaw sa gulat. Nang marinig niya siyang Xiaotian na paparating, si Deng Yuanming, na naghihintay ng husto, ay kilala niya sina Yu Ji, Chen Xiao, Lin Tianai at iba pa, ang lahat ng kanyang mga mata ay nagningning, at si Wu Ran ay tumayo mula sa lupa. Isang grupo ng mga alagad sa paligid niya ang lumapit din sa espiritu. Ang palasyo ng emperador na sina Zhang Long, Li Feng at iba pa ay tumayo din. Sa wakas dumating na siyang Xiaotian. Malamig na ngumiti si Li Feng, kung kilala niya si Deng Yuanming, napakaraming master ang naghihintay sa kanya, natatakot siyang takutin ng ihi. Hintayin natin ang palabas. Tumawa si Zhang Long, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Xiaotian, na pumunta sa tuktok ng bundok. Gusto niyang makita kung paano haharapin niyang Xiaotian at ng iba pa si Deng Yuanming at iba pa. Hindi mo ba alam ang sigla ng kamatayan? Direktang tumakas pa rin. Nakaluhod pa rin bilang si Deng Yuanming. Kung makatakas ka, dapat walang laro. Siguradong hindi hahayaan ni Deng Yuanming at ng iba pa na makatakas siyang Xiaotian. Tungkol naman sa pagluhod para sa awa. Hey hoy, si Deng Yuanming, Shi Ziyu at iba pa ay tiyak na mas mabaliw na papatay kay Yang Xiaotian. Sa sandaling dumating siyang Xiaotian sa tuktok ng bundok, narinig niya ang sorpresa ng mga Diyos ng pagkain. Sa paghihintay, nakita niya sina Deng Yuanming, Fu Ziyu, Chen Xiao, at ang apat na disipulo ni Lin Tianai na lumilipad papunta sa kanya. Di nagtagal, ang mga alagad ng apat na grupong etniko ay napaliligiran ng tubig. Sil lahat ng kanyang pag-urong. Sa labanan ng mga Diyos, mahigit 100 tao ang lumahok sa apat na pangkat etniko. Bilang karagdagan sa 47 tao na naunang pinatay niyang Xiaotian, mayroong halos 400 katao. Sa oras na ito, mayroong higit sa 200 tao na nakapaligid kay Yang Xiaotian. Sa makatuwid, karamihan sa mga alagad ng apat na tribo ay narito. Sinulyapan niyang Xiaotian sina Nieheng, Yufei at iba pa na dinampot sa dikalayuan, at pagkatapos ay itinapon ito sa lupa, at sa isang sulyap, naiintindihan niya ang nangyayari. Sa labas ng plaza, tiningnan ni Lin Xian, Deng Miao ang eksenang ito, lahat sila ay malamig. Yang Xiaotian, sa wakas nandito ka na. Tumunog ang espada ni Deng Yuanming sa kanyang mga kamay. Malamig niyang tiningnan si Yang Xiaotian, at ang kanyang mga mata ay malakas sa kanyang mga mata, pinapatay mo ang aking kapatid at pinatay ang aking mga Diyos. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, sumabad si Yang Xiaotian, dahil nandoon silang lahat, ayos lang, iligtas mo ako sa pangalawang antas para lutisin ka. Lumitaw ang espada sa kamay ko. Natigilan sina Deng Yuanming, Yu Ziyu at iba pa, at pagkatapos, si Deng Yuanming ay tumawa, ang ikalawang antas ang lulutasin sa atin. Okay, lahat tayo ngayon, nakikita ko lang kung paano mo kami malulutas. Sa pagsasalita nito, ang espada sa kanyang kamay ay nagulat, na direktang itinuro kay Yang Xiaotian, makatiyak kang magiging katulad ka ni Nieheng, at tayo ay mabibiyak muna ng ating mga paa, at pagkatapos. Sa sandaling ito, ang suspendidong bundok ay yumanig ng husto. Hindi, ang buong mundo ay nanginginig ng marahas, at ang walang hangganang kadiliman ay lumipad palabas kay Yang Xiaotian. Magulo at marahas. Nilamon ng dilim ang langit. Isang malaking dark god grid ang nakasabit sa kalangitan, at ang mga suspendidong bundok ay agad na nahuhulog sa walang hanggan na kadiliman. Sa sandaling ito, hinimok ni Yang Xiaotian ang banal na kapangyarihan ng Panginoon, at ang 4,000 Diyos na nasa likod niya ay namuo, at ang espada sa kanyang kamay ay kumaway. Ang mundo ay walang hanggan, at ang mga larangan ng 11 espada ng Tai Long ay umaalon.
Ngunit pagkatapos ng lakas ng 11 espada, sinundan ng larangan ng Black Dragon Sword. 12 espada. Natigilan ang lahat. Sa oras na ito, muling tumaas ang sword gas ni Yang Xiaotian. Ang bukid ng Hangwangjan ay lumipad palabas. Ang larangan ng 13 espada. Nagulat ang lahat. Ang Emperador Honghuang, ang Emperor Tai Emperor, ang Emperador Han Mengtian ay nakita ang larangan ng Honghuang Sword, at lalo pang lumindol. Ito na. Kumain si Han Meng Emperor. Honghuang Tianjian. Tuwang-tuwa si Emperor Honghuang Tian. Ngunit sa oras na ito, ang buong katawan ni Yang Xiaotian sword gas ay patuloy na tumataas. Ang larangan ng tibak ng tadhana ay lumipad. Ang larangan ng 14 na espada. Nagulat ang mga ninuno. Nanatili rin ang Panginoon ng mundo. 14 na uri ng malalakas na espada. At lahat sila, sa mga unang araw ng magulong Diyos ni Yang Xiaotian, ang Diyos ng Panginoon ng Diyos, sa ilalim ng pagbuhos ng 4 na Diyos, ang kapangyarihan ng 14 na malakas na espada ay nilunod ang mundo. Sky Sword Gas, pinatay si Deng Yuanming. Pinapatay ang pagkain Yuyu. Pinatay din niya sina Chen Chao, Lin Tianai at ang 4 na disipulo. Si Deng Yuanming, Shi Jiyu, Chen Chao, Lin Tianai at ang mga disipulo ng 4 na grupong etniko ay pinanood ang Sword Chi sa larangan ng 14 na espada na nagmula sa langit, naramdaman ang kapangyarihan ng pagsira sa langit at pagsira sa lupa, at ang kulay ay nabigla. Virtual Shadow God. Pagkain sa sukdulang palad. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Blood Sea Demon Light Sword Tips. Ang sibat ng mga Diyos. Deng Yuanming, Shi Jiyu, Chen Chao, Lin Tianai shock at nawalan ng kulay. Nag-react. At lahat sila ay multo ng kapangyarihan ng buong katawan, binomba ang kanyang pinakamalakas na suntok. Ang lahat ng mga alagad ng 4 na angkan ay natakot din, ginagawa ang kanilang makakaya upang atakihin ang kanilang pinakamalakas na lakas. Ang mga alagad ng higit sa 200 Diyos sa 4 na angkan ay sabay-sabay na bumaril. Gaano kalakas ang lakas? Ikan-away ng Diyos na Zunming ang sibat ng kamatayan kay Yang Xiaotian. Ang lakas ng lakas, ang sindek ng mahika, at ang kamanghamanghang dugo ng dugo, lahat ng mga disipulo sa eksena ay nagulat. Umalis. Ang dagandong ni Zhang Luang, na nanguna sa Emperor Palace ng Emperor Palace na umatras, dahil sa takot na magdusa mula kay Chiyu. Ang ibang mga alagad ng Zhongmen ay natakot din at umatras. Boom! Nakita ko ang lakas ng 14 na espada ni Yang Xiaotian na binomba ng lakas ng 4 na disipulo. Isang matinding pagkabigla sa langit. Nakita ng lahat na ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay tumutusok sa Virtual Shadow God, at pagkatapos, sa isang hindi mapigil ang momentum, nagsuot siya ng walang hangganang dagat ng dugo at winasak ang impyerno ng mga demonyo. Kahit anong heaven-eating ultimate divine palm, Hades, lahat sila ay sumabog. Nang makita ang napakalaking sword power, si Deng Yuanming, Shi Ziyu at iba pa ay natakot at gustong tumakas, ngunit bago pa sila makagalaw, nalubog na sila sa kapangyarihan ng 14 sword domains. Sina Deng Yuanming, Shi Ziyu at ang mga alagad ng 4 na angkan ay pinasabog lahat, at pagkatapos ay patuloy silang sinasabog ng walang katapusang lakas ng espada at patuloy na sumasabog. Nakita ng lahat na sa lakas ng espada, ang mga alagad ng 4 na angkan ay patuloy na nagiging ambon ng dugo, at pagkatapos ay nilubog sila ng kapangyarihan ng oras at naging mga butil ng time sand. Matapos sumabog ang enerhiya ng espada sa mga disipulo ng 4 na angkan, nagpatuloy ito sa pagsabog patungo sa dulo ng langit. Makalipas ang mahabang panahon, isang dagandong ang narinig sa dulo ng langit. Sa puntong ito, ang 4 na angkan at higit sa 200 mga alagad ay ganap na nalipol. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa himpapawid, tulad ng isang magulong demonyong Diyos, na may kaguluhan sa paligid niya, at walang hangganang kadiliman ang bumalot sa langit at lupa. Sinulyapan niya ang mga alagad mula sa lahat ng panig at malamig na sinabi, "Sino pa ang gustong pumatay sa akin?" Nang mapunta ang kanyang mga mata kay Zhang Long, si Li Feng at ang iba pa mula sa Tiandi Palace, sina Zhang Long, Li Feng at iba pa ay nanginginig sa kanilang mga puso. Walang naglakas loob na magsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, binalot ng banal na kapangyarihan ni Yang Xiaotian sina Nie Heng, Yu Fei at iba pang mga disipulo ng Tiandi Palace, at pinangunahan ang lahat sa exit ng Space Channel, at pagkatapos ay lumipad palabas ng exit. Habang pinapanood si Yang Xiaotian na lumabas sa labasan, ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng plaza ay walang imak sa mahabang panahon. Wala pang 30 taon. Ang ika-10 antas ng Diyos Panginoon ay nasa maagang yugto. Ang kaharian ng 14 na espada. At lahat sila ay nakamit ang maliit na tagumpay. Huminga ng malalim si Zhao Ming, sinusubukang pakalmayan ang kanyang pananabik at kagalakan,
ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik o kagalakan. Habang nakatingin kay Yang Xiaotian na papalabas sa Space Channel, tuwang-tuwang sinabi ni Zhao Ming, "Sumama ka sa akin para salubungin ang ating Young Master." Maligayang pagdating sa Young Master. Pagkatapos magsalita ni Zhao Ming, lumipad siya palabas ng inner hall at lumipad patungo kay Yang Xiaotian. Sumunod din ang Black Phoenix Ancestor at iba pa. Hindi nagtagal, dumating si Zhao Ming kay Yang Xiaotian. Hiniling niya sa lahat na gamutin muna si Nie Heng at ang iba pa, at pagkatapos ay niyakap ng mahigpit si Yang Xiaotian. Pagkatapos ng labanan sa God Realm, lilipat ang senior brother sa iyong kuweba para manirahan. Lumipat sa kuweba ni Yang Xiaotian para manirahan. Lahat ng malalakas na lalaki sa eksena ay agad na tumingin kay Yang Xiaotian na niyakap ni Zhao Ming. Naramdaman ni Yang Xiaotian ang kagalakan at pananabik mula sa nakatatandang kapatid na si Zhao Ming. Nang marinig niya na lilipat na ang kabilang partido sa sarili niyang kuweba para manirahan, bumuhos ang pawis sa kanyang noo. Pagdating ng panahon, hihingin ka ni kuya ng espada. Tuwang-tuwa si Zhao Ming. Humingi ako ng espada. Kaya iyon ang nangyari. Si Yang Xiaotian ay lubusang nakahinga ng maluwag at ngumiti kay Zhao Ming, ang lakas ng loob kong ikumpara ang aking munting swordsmanship sa aking nakatatandang kapatid. Ang 14 na kaharian ng espada ni Zhao Ming ay naperpekto na lahat. Ngumiti si Zhao Ming at nagsabi, "Ikaw na bata, lumalabas na nakalusot ka na sa ika-10 antas ng Panginoong Diyos, at nilinang mo ang 14 na kaharian ng espada. Hindi kami nakatulog ng maayos ng aking Panginoon nitong 2 araw." Napangiti si Yang Xiaotian na nahihiya, "Hindi ko sinasadyang itago ito sa aking nakatatandang kapatid at amo." "Alam ko," tumawa si Zhao Ming, at pagkatapos ay nakipag-chat kay Yang Xiaotian, patuloy na tumatawa. Ang mga master ng major forces sa paligid ay tumingin kay Yang Xiaotian na may halong damdamin. Si Lin Xian, Deng Miao at iba pa ay mukhang pangit hanggat maaari. Sa oras na ito, ang anak ng inilibing na Diyos, na lumabas na sa channel ng kalawakan, ay lumakad patungo kay Yang Xiaotian at tumingin kay Yang Xiaotian, ang ika-10 antas ng Panginoon ng Diyos. Ang 14 na espada ay nakamit na lahat ng maliit na tagumpay, hindi masama, sana ay maipakita mo ang iyong buong lakas at labanan ako sa ika-2 antas bukas. Sana hindi mo ako pababayaan. Pagkatapos magsalita ng anak ng inilibing na Diyos, inakay niya sina Dao Jugumo, Mingkong Mozun at iba pa na umalis. Natigilan ang lahat ng marinig ang mga salita ng anak ng inilibing na Diyos. Ang ibig sabihin ng anak ng inilibing na Diyos ay ang unang yugto ng ika-10 antas ng Panginoon ng Diyos at ang maliit na tagumpay ng 14 na espada ay hindi ang buong lakas ni Yang Xiaotian. Itinago din ni Yang Xiaotian ang kanyang lakas. Gayunpaman, kahit na alam niyang itinago ni Yang Xiaotian ang kanyang lakas, ang anak ng inilibing na Diyos ay may kumpiyansa pa rin na talunin si Yang Xiaotian. Gaano kalakas ang anak ng inilibing na Diyos? Sa oras na ito, ang anak ng Chaos, na lumabas na, ay lumakad din patungo kay Yang Xiaotian at malamig na sinabi, "Kaya itinatago mo pa rin ang iyong lakas. Ito ang pumukaw sa aking interes sa isang labanan. Sana hindi mo ako sagasaan sa second level bukas. Kung hindi, hahayaan kitang maranasan ang kapangyarihan ng sumpa ng lahat ng kasamaan." Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa mata ng lahat ng kasamaan ay ang sumpa ng lahat ng kasamaan. Sa sandaling isinumpa ng lahat ng kasamaan, bali-balita na dadalhin mo ang kapangyarihan ng sumpa sa buong kawalang hanggan, at kahit ang reincarnation ay hindi maaalis ang kapangyarihan ng sumpa ng lahat ng kasamaan. Maaari mong isipin ang katakutan ng sumpa ng lahat ng kasamaan. Pagkatapos magsalita ng Son of Chaos, pinamunuan niya ang 4 na tribo ng God Eater Clan, ang Silver Sky Blood Demon Clan at isang grupo ng mga master na umalis. Bago umalis, ang Soul Ancestor, Lin Xian, Deng Miao at iba pa ay tumingin kay Yang Xiaotian, natural na may matinding hangarin na pumatay. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang anak ng Chaos at ang anak ng inilibing na Diyos, nang malamig, ang ika-2 antas bukas ay isang kompetisyon sa ring, at pagkatapos ay ganap niyang durugan ang anak ng Chaos at ang anak ng inilibing na Diyos hanggang sa kamatayan. Ang mga master ng Emperor Palace ay tumingin kay Yang Xiaotian na may komplikadong damdamin. Nag-alinlangan si Emperor Hanmeng at sinabing, "Tanungin ba natin si Yang Xiaotian?" Sinadya niyang tanungin si Yang Xiaotian tungkol sa Honghuang Heavenly Sword. Umiling si Emperor Taihuang at sinabing, "Narito rin si Brother Honghuang. Dahil hindi niya tayo tinanong, huwag na tayong magtanong." Sa oras na ito, ang boses ni Emperor Honghuang ay tumunog mula sa isipan ni Emperor Taihuang. Matapos marinig ito, pinangunahan ni Emperor Taihuang ang mga tao ng Emperor Palace kay Yang Xiaotian. Nang makita ng lahat si Emperor Taihuang at ang mga tao ng Emperor Palace na naglalakad patungo kay Yang Xiaotian, hindi nila maiwasang tumahimik. Hihilingin ba nila sa Young Master ang Honghuang Heavenly Sword? Isang elder ng Heaven and Earth Divine Palace ang nahulaan. Hindi naman dapat.
Ang isa pang elder ng Heaven and Earth Divine Palace ay umiling. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Emperor Tai Huang, Emperor Hanming at iba pa ay pumunta kay Yang Xiaotian. Naikuyong ni Emperor Tai Huang Tiandi ang kanyang mga kamao kay Yang Xiaotian at sinabi ng aming emperador na pagkatapos ng labanan sa God Realm, gusto niyang imbitahan ang Young Master sa Tiandi Palace. Ang emperador ay ang Honghuang Tiandi. Mayroong 10 emperador sa palasyo ng Tiandi, ngunit iisa lamang ang emperador, iyon ay ang Honghuang Tiandi. Okay, hindi masyadong nag-isip si Yang Xiaotian at tumugon. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa katunayan, kahit na hindi magsalita si Emperor Tai Huang Tiandi, pagkatapos ng labanan sa God Realm, pupunta rin siya sa Tiandi Palace. Nang makita ni Emperor Tai Huang Tiandi na sumang-ayon si Yang Xiaotian, tumingin siya kay Yang Xiaotian na may ibang tingin, at pagkatapos ay inakay ang mga tao palayo kasama si Emperor Hanming at iba pa. Dumating ang gabi. Natapos ang kompetisyon sa Shuangkong Mountain. Nang gabing iyon, pumunta si Zhao Ming sa kuweba ni Yang Xiaotian at uminom kasama si Yang Xiaotian. Pagkainom pa lang ng dalawa, dumating na rin ang Panginoon ng Langit at Lupa. Tuloy-tuloy na nagtawanan ang tatlong master at apprentice. Ang Heaven and Earth Divine Palace ay nasa malaking kagalakan, ngunit para sa God Eater Clan, Silver Sky Blood Demon Clan at iba pang mga clan, ngayong gabi ay isang walang tulog na gabi. Ang lahat sa Kaitian Academy ay nagtipon din upang pag-usapan ang tungkol kay Yang Xiaotian. Kapag pinag-uusapan ng tungkol kay Yang Xiaotian, lahat sa Kaitian Academy ay nagsalita sa mabigat na tono. Hindi ko inaasahan na si Yang Xiaotian ay aktwal na maglilinang hanggang sa maagang yugto ng ika-10 antas ng Panginoon ng Diyos, at linangin din ang 14 na dumi ng espada, at lahat ng mga ito ay maliliit na tagumpay. Emosyonal na sabi ni Wei Sheng, ang dean ng Kaitian Academy. Dahil sinabi ng anak ng inilibing na Diyos na itinago ni Yang Xiaotian ang kanyang lakas, natatakot ako na totoo ito, ngunit hindi ko alam kung gaano kalakas ang itinatago ni Yang Xiaotian. Sabi ng 9 Saints na may seryosong mukha. Siya at sina Zhang Xian, Zheng Shuyin at iba pa ay lumahok din sa labanan ng Diyos na ito, at matagumpay na nalampasan ang mga suspendidong bundok. Ang kaguluhan ni Yang Xiaotian ay natatakot sa higit sa 2.44 milyon. Napaungol si Wei Sheng, siguro ang anak ng Diyos ng libing, ang anak ng magkahalong mundo ay umabot na sa 5 milyon. Sa sinaunang panahon ng Diyos, walang sinumang batas ang maaaring umabot sa 5 milyon, ngunit sa sandaling ito, ang mga tao ng Kaitian Academy ay tahimik ng ilang sandali, at walang sinuman ang tumututol dito. Dahil alam ng lahat na sa demonyo ni Yang Xiaotian, malamang nalinangin ng batas ang 5 milyon. Nabalitaan ko rin na si Han Haizhou ay nasa Yang Xiaotian na ngayon. Malalim na sabi ni Wei Sheng. Ano, ang bangka ng ninuno ng Hanhai? Bigla itong narinig ng mga masters ng Kaitian Academy. Hindi ba ang bangka ni Hanhai ay nasa Ancestors Hall? Si Yang Xiaotian iyon. Naunang pumasok si Yang Xiaotian sa Hanhai Palace at inalis ang bangka ng Hanhai. Galit na sinabi ng isang sinaunang ninuno ng Kaitian Academy, Yang Xiaotian ng buong tapang na matapang, maglakas loob na nakawin ang ating mga ninuno ng ating mga ninunong mga bagay. Ang mga mata ni Wei Sheng ay kumikislap, ang bangka ng Hanhai ay ang ninuno ng ating mga ninuno, at ito ang mga bagay ng ating Open Sky College. Natural na hinahayaan natin siyang ibalik ito. Darating ang Master, at kapag natapos na ang labanan ng mga Diyos bukas, hayaang ibalik niya ang bangka ng Hanhai. Ang pakikinig sa ulo ng mga Diyos ay darating, ang puso ng lahat ay maluwag. Gayunpaman, kung tumanggi si Yang Xiaotian na ibalik ang bangka ni Hanhai. Nag-alinlangan si Jiu Shengzi at sinabi.